Pakinggan natin ang kwentong nawalan ng ginto si Binyan. Pinagbintangan ako ng buong pamilya, pati asawa ko sumama. Pinilit pa ako ng bayaw ko lumuhod para halughugin. Tahimik akong sumipol ng 3 segundo. At pagkatapos, nahayag ang magnanakaw na ikinagulat ng lahat. Isang umaga ng ikalawang araw ng Pasko, napakalamig sa Maynila at ang manipis na hamog ay bumabagsak sa salamin ng sasakyan. Ang SUV ng mag-asawa ay malamig at kulay abo. Si Carlo, may hawak ng manibela, paminsan-minsan ay hinihimas ang kanyang batok, na nagpapakita ng labis na tensyon. "Trisha," sabi ni Carlo, palingalinga sa rearview mirror. "Pagdating natin sa bahay mamaya, kung ano man ang mangyari, huwag ka nang sumagot ha." Nakaupo ako sa likod, abala sa paghaplos ng makintab na itim na balahibo ni Onyx, at sumagot ng walang pakialam hanggat hindi nila lalampasan ang aking limitasyon. Alam ko kung paano kumilos. Buntong hininga si Carlo, inihimas ang kanyang batok. "Sinasabi ko lang ng maaga, para na rin sa akin. Para lang sa iyo kaya ako nakaupo sa sasakyang ito," prangka kong sagot, habang ang kamay ko ay dahan-dahang hinahaplos ang makapal na itim na balahibo ni Onyx na mahimbing na nakahiga sa likurang upuan. Muling sumilip si Carlo sa rearview mirror at bumulong. "Sabi ko na sa staff na iwan si Onyx sa center ng ilang araw ngayong Pasko. Ba't pinilit mo pang isama? Di ko maintindihan. Sigurado ako na magagalit si mama mamaya." "Siya ang pamilya ko," mariin kong sabi. Tiningnan si Carlo sa salamin. Sumimangot si Carlo at tumahimik. Ang sasakyan ay lumiko sa pamilyar na maliit na eskinita mula sa labas ng Maynila at huminto sa harap ng pulang brick na bakuran ng bahay ng magulang ng aking asawa. Ang matandang lumbang tree sa bakuran ay naglalagas ng mga dahon at ang mga tuyong sanga ay nanginginig sa malamig na hangin. Pagbaba namin ng sasakyan, dala ang basket ng regalo, umalingaw-ngaw agad ang yapak ng tsinelas mula sa loob. Lumabas si Ate Sara, ang aking hipag, itinulak ng malakas ang pinto. Ang matatalim niyang mata ay inikot ako mula ulo hanggang paa, at tumigil, namimilog, nang makita niya si Onyx na hirap na sumusunod sa akin. Naku po, sumuntok si Ate Sara sa hita, at ang kanyang matinis na tinig ay pumunit sa katahimikan ng umaga ng ikalawang araw ng Pasko. "Tia Trisha, anong klaseng nilalang ang dinala mo sa bahay?" Huminga ako ng malalim, hinayaan ang buto-buto kong lamig na umagos sa aking kwelyo, at pilit na ngumiti ng pormal. "Manigong bagong taon, ate. Ito si Onyx, isang rescue dog na dinala ko mula sa center. Mabait siya at masunurin. Huwag kang matakot. Sinong matatakot sa pilay mong aso?" Nagpakawala si Ate Sara ng bahagyang pag-ubo. Mabilis na lumabas si Inay Rosita mula sa loob. Ang mukha ay biglang nagdilim. Ang dalawang kunot sa kanyang noo ay nagsalubong nang makita ang aso sa likod ko. Hindi na inalam kung ano ang pinagmulan ng kwento o kung sino ang tama o mali. Agad niyang ibinuhos ang kanyang galit sa kanyang sariling anak. "Carlo, wala ka bang bibig? Bakit mo hinayaan ang itim na asong ito na dalhin sa bahay namin ngayong Pasko?" Nagmamadaling inilapag ni Carlo ang basket ng regalo sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla at mabilis na kinaway ang kanyang kamay. "Inay, inaapi niyo naman kami. Naawa lang si Trisha sa asong ito na nasugatan sa center ng ilang araw ngayong Pasko. Walang nagpapakain o nag-aalaga kaya..." Hindi ko kailangan malaman." Mariing singhal ni Inay Rosita. Dinura ang nginunguyang nganga sa sahig. Pinutol ang pagsasalita ni Carlo. "Hindi kami nag-aalaga ng ganyang klaseng itim na hayop sa bahay na to. Kung gusto niyo mag-alaga, doon kayo sa labas mag-alaga." Tama si Ate Sara. "Malaki ang kita ng kuya mo ngayong taon. Bawal na bawal ang asong yan na umapak sa hagdanan namin. Dalhin mo agad doon sa puno ng lumbang at itali." Isang hakbang akong lumapit, hinaharangan si Onyx, at taas noo akong tumingin kay Inay Rosita. Napakalamig sa labas, 10 degrees, at malakas ang hangin. Sa kapilay pa si Onyx, paano siya maitatali sa labas? Kung ayaw nyo, payagan nyo na lang siyang humiga sa kusina. Sigurado akong hindi siya tatahol, at hindi siya manggugulo kahit kanino. "Hindi, sabi ko hindi." Nanlaki ang mata ni Inay Rosita. Itinuro ang kanyang kamay sa gate na bakal. "Isa lang, itali mo siya sa labas, o dalhin mo siya palayo sa bahay na to. Manugang ka lang, pero dinidibdib mo ang pakikipag-away sa biyenan at hipag mo ha? Trisha, maawa ka naman please." Nagmamadaling hinawakan ni Carlo ang aking braso, hinila ako pabalik, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap, kawalan ng pag-asa, at pagsuko.
Sundin mo na lang si Mama. May bubong naman doon sa balkonahe. Hindi naman siguro masama kung humiga si Onyx doon sandali. Pagkatapos nating kumain, aalis na tayo kaagad. Huwag ka nang makipag-away kay Mama. Nang makita ko ang maputlang mukha ng aking asawa na puno ng pagkatalo, at pagkatapos ay ang ngiting mayabang ni Ate Sara na nakatayo, nakapamewang, ang aking dibdib ay bumara na parang lumulunok ng basag na salamin. Yumuko ako para tingnan si Onyx. Tila nararamdaman niya ang aking matinding tensyon at hinimas-himas niya ang kanyang tuyong nguso sa aking binti na parang gusto niya akong aliwin. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, parehong nakakaunawa at malungkot. Nagngingit-ngit ako, hindi ko pinansin ang aking biyenan at hipag. Mabilis akong tumalikod at dumiretso sa trunk ng sasakyan. Kinuha ang maliit na kumot at isang portable heating pad na maingat kong dinala mula sa bahay. Pinili ko ang pinakasulok na walang hangin sa ilalim ng balkonahe, maingat na inilatag ang pad, at tinupi ang kumot bilang malambot na higaan para sa kanya. Mabait na Onyx, humiga ka muna dito. Pagkatapos nating kumain, uuwi na agad tayo. Yumuko ako at hinalikan siya ng marahan sa noo. Hinaplos ang kanyang malamig na balahibo at bumulong ng sapat lamang para marinig namin. Si Onyx ay masunuring humiga, nakakuyom sa mainit na kumot, at ang kanyang buntot ay bahagyang kumaway sa sahig na tile. Pagkatayo ko at pagtalikod upang pumasok sa bahay, ang matamis na amoy ng insenso ay agad na umalingaw-ngaw sa aking ilong. Ngunit ang malinis na amoy na iyon ay hindi kayang itago ang mapait na amoy ng paboritismong puno, ng pagkukunwari at makitid na puso na bumabalot sa bahay na ito. Pinisil ko ang aking kamao sa loob ng aking bulsa ng jacket. Alam kong ang hapunan ng pamilya ngayong araw ay magiging puno ng unos. Paglampas sa hagdanan, naiwan ang lamig ng labas at pinalitan ito ng nakakasakal na hangin na puno ng amoy ng alak ng bigas at insenso. Ang hapagkainan ng mga ninuno sa ikalawang araw ng Pasko ay nakahanda na sa gitna ng sala. Si Tatay Tonyo, ang biyenan ko, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Siya ay nasa 50 anyos. May matigas na mukha ngunit laging may malayo at mahirap lapitan na tingin. Huminga siya ng malalim pagkatapos uminom ng isang baso ng puting alak at tumango-tango, nakikinig sa pagyayabang ng kanyang panganay na anak. Si Kuya Marco, ang aking bayaw, ay nakasuot ng lukot na branded na polo shirt, nakabuklat ang dibdib at nakalabas ang gintong kwintas na kasing laki ng kadena ng aso. Habang ngumunguya ng lumpiang Shanghai, iniwagayway niya ang mga chopsticks sa gitna ng mesa. Tatay, Inay, huwag kayong mag-alala. Malaki ang kita ng Marco ninyo ngayong taon. Nakakuha ako ng 3 magkakasunod na proyekto sa Westlake. Sa pinakamababa, sa katapusan ng taon, ay mayroon akong 5 hanggang 7 bilyon. Sa susunod na taon, bibili agad ako ng bagong Mercedes-Benz para dalhin kayo sa road trip sa Pilipinas para mamangha ang lahat. Naku, kuya, sinasabi mo lang yan. Pero ang bilyon-bilyon ay hindi lang dahon, sabi ni Ate Sara na nakaupo sa tabi niya. Sinasadya ang matinis na boses para sundan ang kanyang asawa. Habang nagsasalita, inikot niya ang kanyang mga mata sa akin at sa aking asawa. Pero sa kabila ng lahat, ang asawa ko ay nagtatrabaho ng husto sa labas ng lipunan at ang bawat sentimong kinikita niya ay ibinibigay niya sa akin. Hindi tulad ng iba, architect na, may sweldo na 10-10 milyon kada buwan. Pero matipid ang mag-asawa. May kotse na rin sa loob ng ilang taon, pero hindi pa rin nagbabago. Si Carlo, na kumakain ng tenga ng baboy, ay huminto nang marinig ang paninira ng kanyang hipag. Yumuko siya. Mabilis na kinuha ang isang piraso ng tenga ng baboy at inilagay sa kanyang mangkok. Nag-atubili akong sumagot, kasi kami ng asawa ko ay empleyado lang din, ate. Kaya kailangan naming mag-ipon para sa sakit. Mag-ipon? Ngumisi si Sarah. Inihagis ang mga chopsticks sa mesa na gumawa ng kalabog. Tia Tricia, sinasabi mo bang nag-iipon ka para sa sakit? O nag-iipon ka para magnakaw ng pera kay Carlo at ibigay sa pamilya mo? Narinig ko na kumalat ang balita na noong nakaraang buwan, ang kapatid mo ay nakabili ng condominium sa Quezon City, tama? Kakagraduate lang niya? Maliit lang ang sweldo? Paano siya makakabili ng multi-milyon na bahay kung walang sumusuporta? Biglang bumaba ang tensyon sa hapagkainan. Huminto si Tatay Tonyo sa pagkuha ng pagkain. Nanlaki ang mata ni Inay Rosita. Ang kanyang mukha ay parang nahuli ng magnanakaw. Nauutal si Carlo, ate. Sinong nagsabi ng ganyang kalokohan? Nag-loan lang ang kapatid ni Tricia sa bangko.
Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Carlo. Senyales na tumahimik siya. Dahan-dahan kong kinuha ang napkin at pinunasan ang aking labi. Pagkatapos ay tumingin ako ng diretso sa mata ni Ate Sara. Walang pagmamadali, walang pagtataas ng boses. Ibinigkas ko ang bawat salita, ng malinaw at matalim. Ate Sara, una, ang kapatid ko ay bumili ng bahay gamit ang kanyang ipon at isang collateral loan mula sa bangko na may kumpletong papeles. Pangalawa, magkano ang buwanang sahod ni Carlo? Direktang ipinapadala sa isang joint account na nakapangalan kay Carlo. Ang passbook ay pwede niyang ipakita sa iyo ngayon. I-check mo na lang sa phone app niya. Medyo namutla si Ate Sara, ngunit pilit pa ring nagsalita. Sinong nakakaalam kung anong itinago mo? Pangatlo, putol ko sa kanya. Ang boses ko ay matalim, na parang labaha. Ang sweldo ko bilang manager sa rescue center ay hindi bababa sa 30 milyong piso kada buwan. Independent kami ng asawa ko sa pinansyal. Walang nagmamakaawa sa isa't isa para sa pera. Simula nang maging manugang ako sa bahay na ito, hindi pa ako humingi ng kahit isang sentimo mula sa aking biyenan o hipag, kaya huwag mong gamitin ang iyong pag-iisip na nangungupit sa biyenan ng iba para ipataw sa akin. Ang chismis ay para lang sa mga walang ginagawa sa palengke. Pero sa pagitan natin, kailangan natin ng ebidensya, ate. Ang bawat salita ko ay bumagsak sa hapagkainan ng may bigat. Walang puwang para sa pagdududa. Napatahimik si Sarah, namumula ang kanyang mukha hanggang sa tainga. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang makitang rason, kaya't lumingon siya kay Kuya Marco para humingi ng tulong. Umubo si Marco, iniiwas ang tingin. Nang makita ni Inay Rosita na napipilitan ang kanyang paboritong manugang, agad niyang hinampas ang mesa, na gumawa ng malakas na kalabog, at nagtanong, Tama na, tama na. Ikalawang araw ng Pasko, mag-aaway pa kayo na parang naglalaho na ang mundo? Nagtataka lang si Sarah bilang ate, kaya nagtanong siya. Bilang bunso, kung hindi ka makapagpaliwanag ng maayos, huwag ka nang magpakita ng ganang parang tinutusok ng tinik at kaawayan ng ate mo. Ngumiti ako ng tipid at umiling. Opo, malinaw po ang paliwanag ko. Sige, tama na. Iwinagayway ni Inay Rosita ang kamay niya, pagkatapos ay tumingin kay Ate Sara ng may pagmamahal. Tumayo siya, nagmamadaling lumapit sa aparador na gawa sa kahoy, na gawa sa mahogani na nakalagay sa sulok ng silid. Umalingaw-ngaw ang kalansing ng susi. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa mesa, buhat-buhat ang isang pulang velvet na kahon. Lahat ng nakaupo sa hapag ay natahimik. Ang mata ni Ate Sara ay kumikinang na parang nakakita ng ginto. Umubo si Inay Rosita at binuksan ang takip ng kahon. Sa loob ng puting sutla ay isang makapal na purong gintong kwintas, kumikinang na may maningning na ilaw na nagpapahayag ng amoy ng pera. Iyon ang pamanang kayamanan na laging ipinagmamalaki ng aking biyenan sa mga kapitbahay tuwing may okasyon. Matanda na ako. Wala na akong mapaggagamitan nito. Ngumiti si Inay Rosita, kinuha ang gintong kwintas, sinadyang iwagayway ito sa harap ko, bago ibaling kay Ate Sara. Ito ay 3 timbang na gintong kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon at kalahati. Noong araw, ipinasa ito ng biyenan ko sa akin. At ngayon, formal ko na itong ibinibigay sa iyo, Sara. Ikaw ang panganay na manugang ng bahay na ito, ang nagdadala ng tradisyon at nag-aasikaso ng mga seremonya. Pagkatapos, ako ang magbibigay sa iyo ng pinakatamang pamana. Pagkasabi nito, inilagay ni Inay Rosita ang mabigat na gintong kwintas sa malaking leeg ni Ate Sara. Nanginig si Ate Sara sa tuwa, mabilis na tumayo, buhat-buhat ang gintong kwintas sa leeg niya at tumawa ng malakas na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Naku, salamat po. Mama, napaka-thoughtful niyo po. Ipinapangako kong iingatan ko po ito at tutuparin ko ang aking tungkulin bilang panganay na manugang. Hindi ko po kayo bibigyan ng problema. Habang nagsasalita, sumilip si Ate Sara sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamayabang at pagmamataas. Sinadya niyang haplusin ang ibabaw ng gintong kwintas na parang gusto niya akong galitin. Si Kuya Marco na nakaupo sa tabi niya ay tumawa rin at nagsalin pa ng alak. Tama ang desisyon ni Mama. Ang ginto at pilak ay dapat ipasa sa mga nakakagawa ng lalaki, nagpapatuloy ng lahi at nakakapag-asikaso ng malalaking bagay sa bahay. Nakaupo lang ako, ang aking tingin ay nakatuon sa malamig na pritong manok sa mesa, nakaramdam ng pagduduwal. Ang kawalang hiyaan at kalokohan ng eksenang ito ng pagpapamana ay nakakasakal.
Hindi ko pinanghinayangan ang anumang ginto o pilak ng pamilya ng aking asawa dahil mula nang pumasok ako sa bahay na ito, alam kong itinuturing ako ng mga magulang ni Carlo na isang estranghero. Ang kinasusuklaman ko ay ang paraan ng paggamit nila ng material na bagay para magtakda ng ranggo at ang paggamit ng pera para bigyan kasiyahan ang kanilang bulag na sexism. Nakita ko si Carlo na patuloy na kumakain ng kanin. Hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanyang asawa. Naawa ako sa kanya. Busog na po ako, tatay, inay. At ate, magpatuloy na po kayo sa pagkain. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kubyerto sa mesa. Hinila ang upuan at tumayo. Ay, Tia Tricia, ilang subo pa lang. Busog ka na? O baka naiinggit ka sa gintong kwintas ko kaya hindi ka masarap kumain? Tanong ni Ate Sara nang mapang-uyam. Tiningnan ko siya. At ang aking labi ay bahagyang ngumiti ng malamig. Ingatan mo ang ginto mo. Ang mahahalagang bagay ay madaling nawawala. Sige, magpatuloy na kayo sa pagkain. Magpaalam muna ako para mag-CR sandali. Tumalikod ako at lumakad palayo, iniiwan ang mga bulong at pangungutya ni Inay Rosita at ng aking hipag. Ang tunog ng aking sapatos ay umalingaw-ngaw sa mga tile, tiyak at malayo. Kailangan kong maghugas ng mukha, kailangan ko ng malamig na tubig para mawala ang pananakit ng ulo mula sa pamilyang ito na puno ng pagkukunwari bago dumating ang mas malaking unos. At hindi ko inaasahan, ang aking biro na ang ginto ay madaling nawawala ay magiging totoo makalipas lang ng 5 minuto. Ang malamig na tubig mula sa lababo ay bumuhos sa aking mga daliri na nakatulong sa akin na bahagyang magising. Tiningnan ko ang aking mukha sa may kalawang na salamin sa banyo at sinabi sa aking sarili na kailangan ko lang magtiis ng 1.5 oras pa. Pagkatapos ng hapunan, gagamitin ko ang dahilan na may emergency rescue case sa center para makabalik. Ang lahat sa bahay na ito, mula sa tingin ng aking biyenan hanggang sa ngiti ng aking hipag, ay nakakasakal. Kinuha ko ang papel at pinunasan ang aking mukha, at nang akmang itutulak ko ang pinto upang lumabas, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw, matalim na pumunit sa maingay na hangin ng sala. Ah! Ah! Ninakaw! Diyos ko! Mama! Nawawala ang ginto! Ang matinis na boses ni Ate Sara ay umalingaw-ngaw, paputol-putol. Kumunot ang noo ko at mabilis akong lumabas. Magulo ang sala, si Ate Sara ay tumayo, hinawakan ang kanyang walang kwintas na leeg, ang kanyang mukha ay namutla at itinuro ang mesa na gawa sa kahoy na nakalagay sa tabi ng pader ng pasilyo. Ilang minuto lang ang nakalipas, doon niya maalab na tinanggal ang gintong kwintas dahil sa reklamo niya na mabigat ito at mahirap kumuha ng pagkain. Ang pulang velvet na kahon ay naroon pa rin, ngunit nakabukas ang takip at walang laman ang loob. Nagmamadaling nabitawan ni Inay Rosita ang kanyang mga chopstick sa mesa, natisod sa hem ng kanyang palda at lumapit ng hirap na hirap. Nasaan ang ginto? Malinaw na tinanggal mo lang doon, hindi ba? Walang pumasok o lumabas sa bahay na to? Paano ito nawala? Pinukpok ni Tatay Tonyo ang mesa, sumigaw ng malakas. Hanapin niyo ng mabuti sa ilalim ng upuan kung nahulog. Bilis! Yumuko si Kuya Marco, sumilip sa ilalim ng coffee table, inalis ang ilang unan ng sofa, at pagkatapos ay tumayo ng bigla. Ang kanyang mga mata ay namula. Inikot ang silid at itinuro ako na nakatayo ng tahimik sa pintuan ng pasilyo. Anong hinahanap? Walang nahulog o nawala! Sumigaw si Marco. Itinuro ang kanyang magaspang na daliri sa aking mukha. Kanina pa nakaupo ang lahat sa hapagkainan. Walang sino mang tumayo, tanging si Tia Tricia lang ang umalis sa mesa para magbanyo. Dumaan siya sa coffee table na to. Paano nawala ang ginto kundi may nagnakaw? Ang walang hiya na paratang ay parang isang balde ng kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang lahat ng mata, mula sa takot na pagdududa hanggang sa galit, ay nakatuon sa akin. Kuya Marco, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Tumayo si Carlo. Malakas na itinulak ang silyang kahoy sa likod niya, na gumawa ng malakas na tunog. Ang mukha ng asawa ko ay namumula. Pawisan ang kanyang noo. Ang asawa ko ay pumasok ng maayos sa banyo. Wala kang ebidensya, paano ka manggagalit sa ibang tao? Ebidensya? Umungol si Ate Sara, tumakbo at yumakap sa braso ni Inay Rosita. Umiiyak ng malakas. Mama, tingnan mo. Sarado ang bahay. Mataas ang bakod. Walang bisita ang dumating. Nandoon tayong lahat.
At nang dumaan lang siya, nawala ang ginto. Sabi ko na nga sa umpisa, naiinggit siya dahil ibinigay mo ang gintong kwintas sa panganay na manugang. Kanina, sinumpa pa niya. Ang ginto ay madaling nawawala. Naku, Tia Trisha, Tia Trisha. Kung galit ka sa akin, sabihin mo na lang, bakit ka pa gumagawa ng ganyang maruming pagnanakaw? Nang marinig ni Inay Rosita ang pag-iyak ng kanyang panganay na manugang, agad siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay namula. Trisha, ikaw ang kumuha, hindi ba? Naging sakim ka? Ibalik mo agad ang ginto sa ate mo. Kasi, kung hindi, sisiguraduhin ko na hindi ka makakatapak sa bahay na to sa ikalawang araw ng Pasko. Nakatayo ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay nakalabas sa tagiliran. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa tumusok ang aking mga kuko sa aking palad na nagdulot ng matinding sakit. Ang galit ay sumiklab na nagpapasunog sa aking dibdib. Ngunit pinilit kong manatili sa aking katinoan. Mama, sabi ko ng mariin, ang aking tingin ay hindi kumikislap. Inikot mula sa mukha ni Inay Rosita hanggang sa mag-asawang Marco at Sarah. Uulitin ko, hindi ko hinawakan ang kahon ng ginto na iyon. Huwag mong gamitin ang iyong walang basihang hinala para pagbintangan ako. Kung totoo ngang nawala, sinusuportahan ko ang pagtawag ng pulis para siyasatin ang pinangyarihan. Pulis? Anong pulis? Balak mong gumawa ng gulo para pagtawanan ng mga kapitbahay ang bahay na to, na may manugang na magnanakaw? Ngumisi si Marco, lumapit sa harap ko, itinuro ang aking itim na leather bag na nakasabit sa hanger, malapit sa pintuan. Huwag kang mag-abalang magtatalo, nakasabit ang bag mo malapit sa daanan. Kung matino ka, buksan mo ang bag mo at hubarin ang jacket mo para masuri ko. Kung hindi ko makita, sasampalin ko ang sarili ko at hihingi ako ng tawad sa iyo. Pero kung makita ko ang ginto ng bahay na to, na nakatago sa katawan mo. Mariing sinabi ni Marco ang bawat salita. Ang kanyang mukha ay napakalapit na naamoy ko ang matapang na amoy ng alak. Kung makita ko, luluhod ka sa sahig. Yumuyo ko ng 3 beses at hihingi ng tawad kay Ate Sara. Pagkatapos ay lumayas ka sa bahay na, to agad-agad, na parang basurang aso. Sobra ka na. Umungol si Carlo. Ang kanyang mga mata ay namumula. Sumugod siya upang alisin ang kamay ni Marco sa akin. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kanyang kapatid, mula sa labas, 2 malaking tiyuhin ng kanyang pamilya, sina Tio Hector at Tio David, na bumibisita para sa Pasko, ay tumakbo papasok nang marinig ang gulo. Nang makita nila ang magkapatid na nag-aaway at narinig ang pag-iyak ni Inay Rosita, ninanakaw niya ang ginto ng bahay na to, agad silang sumugod, binaluktot ang 2 kamay ni Carlo sa likod. Carlo, nababaliw ka ba? Tigilan mo na ang pagiging bulag na asawa. Mariing sinabi ni Tio Hector. Pinilit si Carlo na yumuko sa mesa. Hayaan mo ang kuya mo na linawin ang lahat. Hindi kami nag-aalaga ng mga magnanakaw sa bahay na to. Bitawan niyo ako. Hindi kumuha si Trisha. Nababaliw na kayong lahat. Walang saysay na lumaban si Carlo. Namumula ang ugat sa kanyang leeg. Ngunit ang lakas ng isang arkitekto ay hindi kayang labanan ang 2 malakas na lalaki. Ang mata ni Carlo ay puno ng luha. Tumingin sa akin ng walang saysay at masakit. Ang eksena sa harap ko ay baluktot at kasuklam-suklam. Si Tatay Tonyo ay tahimik na nakaupo, naninigarilyo, sumasang-ayon. Si Inay Rosita at Ate Sara ay umiiyak ng nagkukunwari. Pinipilit ng 2 tiyuhin ang aking asawa sa mesa at si Marco, na may nakangising ngiti, ay iniaabot ang kanyang mabalahibong braso patungo sa aking handbag. Ikinulong nila ako sa sulok, nag-iisa at walang kaibigan sa gitna ng 7 tao na itinuturing na pamilya. Gusto nilang hubarin ang aking dangal. Tapakan ako sa putik upang mailigtas ang kanilang bulok na karangalan at walang hanggang kasakiman. Umurong ako ng isang hakbang, iniiwasan ang maruming kamay ni Marco. Walang iyak, walang panginginig, walang karagdagang paliwanag. Ang aking mata ngayon ay tanging malamig na kulay, parang isang lumulutang na yelo sa pinakamalamig na taglamig. Taas noo akong tumingin sa nagliliyab na pupil ng mata ni Marco. Sige, gusto ninyong maglaro ng malaki, ipapakita ko sa inyo ang halaga ng pagpipilit sa isang tao na walang nang nawawala sa huling sulok. Sumugod si Marco. Ang kanyang mabalahibong kamay ay ilang sentimetro na lang ang layo mula sa hawakan ng aking handbag. Bigla akong umurong ng isang hakbang. Inilagay ang aking kamay sa bulsa ng aking jacket at kinuha ang isang maliit na makintab na metal na pito. Ito ay isang ultrasonic whistle.
Palagi ko itong dala mula pa noong ako ay isang trainer sa dog training camp. Inilagay ko ang pito sa aking labi. Huminga ng malalim at malakas na sinipol. Walang matinis na tunog na narinig ng tainga ng tao. Tanging isang matalim na hininga na pumunit sa hangin. Ngunit sa pandinig ng isang training dog, iyon ay isang emergency order ng pinakamataas na antas. Wala pang 3 segundo ang lumipas, isang nakakabinging dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa pangunahing pintuan. Ang matigas na salamin na pinto ay napilitang bumukas at tumama sa dingding. Mula sa malamig na balkonahe, isang malaking itim na anino ang sumugod sa sala na parang kidlat. Ito si Onyx, ang hybrid special agent dog na halos 40 kilo ang timbang, na nakatayo ang itim na balahibo at nagbabanta. Ang kanyang dati mabait na mga mata ay nawala, at pinalitan ito ng mga mata na puno ng dugo ng isang hayop na nagpoprotekta sa kanyang amo. Bagamat pilay pa rin ang kaliwang likod na paa, ang kanyang bilis at lakas ay hindi bumaba. Baliw na aso. Napasigaw si Marco. Umurong, natisod sa paa ng coffee table, at bumagsak sa tile floor. Bago pa siya makabangon, sumugod si Onyx. Pinitpit nito ang kanyang 2 malalaking paa sa dibdib ni Marco. Pinako ang 1.70 metro na lalaki sa lupa. Ang itim na nguso na may matutulis na ngipin na kasing talim ng labaha ay itinutok sa lalamunan ni Marco. Halos 3 pulgada lang ang layo. Isang malalim at mababang ungol ang lumabas mula sa malalim na lalamunan ni Onyx. Ang kanyang laway ay tumulo sa branded na kwelyo ni Marco. Ito ay nagbabala na kung gagalaw si Marco ng kalahating milimetro, kakagat ang mga ngipin na iyon, ang buong sala ay parang sumabog. Naku po, tulungan niyo ang anak ko. Kakagatin niya si Marco hanggang mamatay. Napasigaw si Inay Rosita. Nadulas at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak ng malakas. Nagkukunwari. Namutla si Tatay Tonyo. Umurong agad at sumandal sa dingding. Napasigaw si Ate Sara na parang kinatay. Yumakap sa kanyang ulo at sumiksik sa likod ng sofa. Ang 2 tiyuhin, sina Tio Hector at Tio David, na kanina'y pinipilit si Carlo sa mesa, ay biglang namutla. Ang tanawin ng isang malaking itim na aso na pinipigilan si Marco ay nagdulot sa kanila ng labis na takot, na kusang loob silang bumitaw at umurong ng ilang hakbang. Si Carlo ay pinakawalan, nagmamadaling tumayo. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Onyx, at pagkatapos sa akin, ngunit hindi siya nagsalita upang pigilan. Ikaw! Palabasin mo ang baliw na asong yan! Nakahiga si Marco sa sahig. Hindi gumalaw kahit isang daliri. Ang kanyang mukha ay mula sa pamumula ay naging puti. Pawisan ang kanyang noo. Ang kanyang boses ay nanginginig at nauutal. Tulungan niyo po, tatay, inay. Tulungan niyo po ako. Tahimik kong inalis ang handbag sa hanger, isinabit sa balikat ko, at dahan-dahang lumapit kay Marco. Mula sa itaas, tiningnan ko ang bayaw ko na nanginginig na parang asong basang-basa, at mariin kong sinabi, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Kuya Marco, anong tinawag mo sa kanya kanina? Baliw na aso, malas, itim na hayop, bahagya akong yumuko. Itinuro ang kaliwang paa ni Onyx na nanginginig na nakatapak sa dibdib ni Marco, at patuloy na nagsalita ng malinaw para marinig ng buong bahay. Noong nakaraang taon, sa pagguho ng tunnel sa Than Tree, itong itim na nguso mismo ang naghukay ng lupa at bato. Napunit ang hita, tinusok ng kalawangin na bakal, at iniligtas ang isang 6 na taong gulang na bata mula sa kamatayan. Siya ay isang ahente. Nagbuhos siya ng dugo upang magligtas ng buhay. Hindi siya isang basura na marunong lang manghiya ng pamilya tulad mo. Nilunok ni Marco ang laway. Nanlaki ang kanyang mata sa mga ngipin ni Onyx na nakatutok sa kanyang leeg. Hindi siya naglakas loob na sumagot ng kalahating salita. Tanging mga ungol na lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Tahimik! Maikli kong sigaw. Agad na tumigil si Onyx sa pag-ungol, ngunit ang kanyang 2 harap na paa ay nakasabit pa rin sa dibdib ni Marco. Ang kanyang tingin ay hindi umalis sa target. Mabilis akong lumingon sa kahoy na coffee table. Kinuha ang walang laman na pulang velvet na kahon. Ang amoy ng insenso sa bahay ay hindi na kayang itago ang amoy ng malamig na pawis ng takot na lumalabas mula sa mga nagbintang. Itinapat ko ang kahon sa nguso ni Onyx. Sinabi niyo na ninakaw ko ang ginto. Tama? Ginagamit niyo ang batas ng gubat para pilitin ako, kaya gagamitin ko ang paraan ko para ilantad ang magnanakaw. Sumilip ako kay Inay Rosita na nakaupo sa sahig, tahimik. Pagkatapos ay ibinaling ang aking tingin kay Ate Sara na nanginginig sa likod ng sofa.
Ang pang-amoy ng isang trained dog ay 10,000 beses na mas matalim kaysa sa tao. Ang gintong kwintas na iyon ay nasa loob ng kahon na ito sa loob ng ilang dekada. Mayroon itong natatanging amoy ng sutlang tela, ang amoy ng velvet na kahon, at maging ang amoy ng pawis ng huling tao na humawak nito. Direkta akong tumingin sa mata ni Onyx. Itinapat ang velvet na kahon sa kanyang ilong. Inamoy ni Onyx. Huminga ng malalim si Onyx sa walang laman na kahon. Ang kanyang mga butas ng ilong ay umusok, na inaalala ang amoy. Dilaan niya ang kanyang labi ng bahagya, at muling ikinaway ang kanyang buntot. Pagkatapos, umurong ako ng isang hakbang. Iwinagayway ang aking kamay sa paligid ng sala, at malakas na sumigaw. Hanapin! Agad-agad, inalis ni Onyx ang kanyang dalawang paa mula sa dibdib ni Marco. Si Marco ay parang isang nalulunod na tao na nakakita ng pako, huminga ng malalim, at gumapang patungo sa sulok ng dingding. Yakap-yakap ang kanyang dibdib, umuubo at nasusuka. Si Onyx ay nagsimulang magtrabaho. Hindi tulad ng dati niyang mabagsik na hitsura, ngayon ay isang propesyonal na tagahanap siya. Inamoy niya ang gilid ng coffee table, umikot sa hapagkainan. Dumaan siya sa paanan ng dalawang tiyuhin na ikinagulat nila at nagdikit. Dumaan siya kay Carlo, bahagyang inamoy ang manggas ng kanyang kamisa at pagkatapos ay umalis. Lumapit din siya sa aking itim na handbag na nakasabit sa aking balikat. Bahagyang huminga at pagkatapos ay mabilis na lumiko sa ibang direksyon. Sa huli, lumapit siya sa sofa. Nakatago si Ate Sara sa likod ng upuan. Nang makita niya ang malaking itim na aso na papalapit, labis siyang natakot. Namutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay ay nagpalakad-lakad. Ikaw, lumayo ka sa akin. Umalis ka, Mama. Palayasin mo siya. Hindi pinansin ni Onyx ang matinis na sigaw ni Sara. Dinikit niya ang kanyang ilong sa sahig na tile, sinisiyasat ang bawat milimetro, paikot sa kinalalagyan ni Sara. Hit tunog ng pag-amoy, huminto siya. Ang target ay hindi si Sara, kundi ang single armchair na nakalagay sa tabi ng sofa. Doon, nakalagay ang pulang branded na crocodile leather handbag ni Sara. Ang bibig ng bag ay bahagyang nakasara ng magnetic lock. Idinikit ni Onyx ang kanyang nguso sa balat ng crocodile, huminga ng malalim, at biglang umikot ang kanyang buntot. Umupo siya sa tile floor, tinaas ang kanyang ulo, tumingin sa akin, at tumahol ng malakas at tiyak. Grrr! Iyon ang signal ng isang trained dog na natagpuan na ang target. Ang buong silid ay namatay, walang tunog na lumabas maliban sa mabilis na paghinga ni Sara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin sa aso na nakaupo at nagbabantay sa kanyang sariling pulang handbag. Ngumiti ako nang hindi umabot sa aking mga mata. Dahan-dahan akong lumapit kay Ate Sara, kinalog ang aking mga daliri sa mamahaling crocodile leather bag. Ate Sara, mahinahon kong sinabi ngunit matalas na parang kutsilyo, iniulat ng aso ko na ang bagay na may amoy ng pulang velvet na kahon ay nasa loob ng bag mo. Ikaw ba mismo ang magbubukas para makita ng lahat? O tutulungan kitang ilabas ang bagay na tila may paa at tumakbo? Anong sinasabi mo? Nagkukunwari lang ang aso mo at tumatahol sa bag ko, at pagkatapos ay pagbibintangan mo ako? Nauutal si Sara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit pilit pa ring lumalaban. Sinugod niya ang armrest, akmang susunggaban ang crocodile leather bag sa armchair, ngunit mas mabilis ako. Mabilis kong hinawakan ang hawakan ng pulang handbag, binaligtad ang bibig ng bag, at iwinagayway ng malakas. Isang tambak ng mga bagay ang nahulog mula sa bag, kumalat sa tile floor. Lipstick, mamahaling powder compact, smartphone, bundle ng susi ng motorsiklo, at sa huli, isang mabigat at nagniningning na gintong bagay ang nahulog na lumikha ng isang tuyong kalabog. Ang matatalas na tunog ng pagtama ng metal ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng naroroon sa silid. Ang 3 timbang na gintong kwintas ay nakahiga sa gitna ng kumikinang na make-up, naglalabas ng liwanag na puno ng kasalanan at dumi. Agad na bumagsak ang buong silid sa isang nakakamatay na katahimikan, mas malamig at mas makapal kaysa sa lamig ng ikalawang araw ng Pasko. Namutla ang mukha ni na Marco at Sara, kasing puti ng bangkay na lumulutang. Ang dalawang tiyuhin, sina Hector at David, na kanina'y agresibo, ay natigilan, nakanganga, hindi makapagsalita. Si Carlo ay nanlaki ang mata, namumula, huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumubulusok. Tila nakakaranas siya ng napakalaking pagkabigla, hindi makapaniwala sa sukdulang kahangalan ng kanyang sariling kapatid at hipag. Ha? Ngumiti ako,
Gamit ang dulo ng aking sapatos, dahan-dahang itinulak ang gintong kwintas palayo sa tambak ng mga bagay na nagkalat. Totoo nga, may paa ang ginto ng bahay na to. Hindi lang ito marunong tumakbo mula sa coffee table, kundi marunong din itong sumiksik sa ilalim ng handbag ng panganay na manugang. Ang talino. Nanginginig si Sarah hanggang sa magkabanggaan ang kanyang mga ngipin. Umurong siya ng ilang hakbang. Iwinagayway ang kanyang mga kamay. Nang magulo, ang kanyang bibig ay nauutal ng walang saysay na salita. Hindi, hindi ako. Hindi ko kinuha. Sigurado ako na nang tanggalin ko ito at inilagay sa mesa, napakadulas kaya nahulog ito sa bag ko. Tama, bukas ang bag ko at nahulog ito dahil sa hangin. Ate Sarah, tingin mo ba ay 3 taong gulang ang lahat ng tao dito? Tumawa ako ng malakas, isang tuyong at mapangutya na tawa na umalingaw-ngaw. Ang coffee table ay halos 2 metro ang layo mula sa armchair kung saan mo inilagay ang bag mo. Ang 3 timbang na gintong kwintas na ito ay lumilipad sa hangin upang ligtas na lumapag sa bag mo. O balak mong sisihin ang gravity sa problema? Nakatayo pa rin si Marco na nakakuyom sa sulok ng dingding. Mabilis na pinunasan ng kanyang mga kamay na basang-basa ng malamig na pawis. Nilunok niya ang laway. Pilit nang ngumiti ng baluktot. Tiningnan ang matatalim na ngipin ni Onyx at bumulong. Siguro si Sarah ay nagkamali lang ng lagay. Kung minsan ay nalilito ang utak ng mga babae, inilagay sa sarili nilang bag, ngunit iniisip na inilagay sa kahon. Sige na, nakita na. Ang ginto ay nasa loob pa rin ng bahay. Hindi naman nawala, kaya bakit kailangan pang maging tensyonado si Tia Tricia? Si Inay Rosita ay nagising mula sa kanyang pagkabigla. Ang kanyang dating mapait na mukha ay biglang lumambot ng pilit. Nagmamadali siyang gumapang at dinampot ang gintong kwintas. Hinipan ito ng ilang beses at mabilis na inilagay sa pulang velvet na kahon. Ay, maliit na bagay lang. Pinapalaki pa. Akala ko may magnanakaw na pumasok. Pala ay nagkamali lang ang ate mo ng pagkuha. Magkakapamilya lang tayo. Magkakadugo. Maliit na pagkakamali lang. Sige, limutin na. Tapusin na. Bumalik na sa inyong pwesto. Kumuha ng mangkok ng mainit na sabaw ng kawayan para kumain. Nagmamadali ring umubo si Tatay Tonyo bilang pagsang-ayon. Tama ang sinabi ng mama mo. Tricia, palayasin mo ang aso sa labas. Pasko, maingay, baka marinig ng mga kapitbahay at pagtawanan ang bahay na to. Tapos na? Tapos? Sinasabi niyo na tapos na? Paano? Ang boses ko ay matalim na pumutol sa kanilang puno ng pagkukunwari na pagpapatahimik. Umurong ako ng isang hakbang, nakatayo sa tabi ni Carlo. Ang aking tingin ay dumaan sa bawat mukha. Napilit na itinatago ang malupit na katotohanan na ito. 5 minuto lang ang nakalipas, si Kuya Marco mismo ang agresibong humingi na hubarin ko ang aking mga damit upang halughugin. Si Mama mismo ang sumama sa kanya at sinabihan akong dinumihan ko ang bahay na ito. Pinayagan niyo ang 2 malakas na lalaki na pilitin ang asawa ko sa mesa. Inagaw ang kanyang karapatang protektahan ang kanyang asawa. Kung hindi natagpuan ni Onyx ang ginto sa bag ni Ate Sarah, sa oras na ito ay luluhod ako sa sahig, yumuyo ko at umaamin ng kasalanan sa mga magnanakaw at nagbintang na ito. Hindi ba? Ikaw, bakit mo kinakagat ang ginto ko? Ano pa ang gusto mo? Galit na tumingin si Inay Rosita. Itinuro ang kanyang kamay sa akin. Hindi ako nangangagat ng walang dahilan. Ginagawa ko ang ayon sa batas. Malamig kong kinuha ang aking smartphone mula sa aking bulsa. Mabilis na pinindot ang 3 numero at pinindot ang call button, inilagay sa speakerphone. Tricia, anong ginagawa mo? Gulat na lumingon si Carlo. Baliw ka ba? Galit na sigaw ni Marco. Akmang susunggaban ang aking telepono, ngunit agad na nagpakawala si Onyx ng nakakatakot na ungol. Sumugod ang kanyang mga harap na paa upang harangan ang kanyang daan, na ikinagulat ni Marco at umurong, bumagsak sa upuan. Ang ringtone na tutut ay umalingaw-ngaw ng malamig sa tahimik na sala. Ilang segundo lang ang nakalipas, isang malalim at seryosong boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Police 911. Hello? Namutla sina Marco at Sarah na parang nawalan ng huling patak ng dugo. Nanganga si Tatay Tonyo, nabitawan ang kanyang nasusunog na sigarilyo sa sahig. Kumusta? Kasama? Mariin kong sinabi. Malinaw ang bawat salita. Gusto ko pong magulat ng isang emergency case tungkol sa isang matinding paninira, pagbintang, at ilegal na paghalughog at paghahanap sa isang tao. Ang address ay, sinabi ko ng malinaw ang numero ng bahay
at kalye ng bahay na may lumbang tree. Ang lahat ng mga nagbintang at ebidensya ay nasa pinangyarihan. Mangyaring ipadala ang mga pulis para mamagitan agad. Natanggap ang impormasyon, mangyaring panatilihin ang pinangyarihan. Darating kami sa loob ng 10 minuto. Maikli ang sagot ng kabilang linya at pagkatapos ay binaba ang telepono. 10 minuto ng paghihintay at pagkatapos ay ang 10 minuto na pinakanakakasakal sa kasaysayan ng pamilyang ito. Nadulas si Sarah mula sa upuan patungo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mukha at umiiyak ng malakas. Naglakad-lakad si Marco na parang daga na nakulong sa lata ng bigas, patuloy na bumubulong ng mga matinding sumpa, ngunit hindi naglakas loob na lumampas sa no-go zone na binabantayan ni Onyx. Pinukpok ni Inay Rosita ang kanyang dibdib, itinuro ang mukha ni Carlo, at sinabihan siyang walang galang dahil hinayaan niyang yapakan siya ng kanyang asawa. Nakatayo si Carlo nang nakatigil. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa dumugo. Ang kanyang mga mata ay tila namatay na nang makita niya ang sukdulang bulok ng mga taong may pangalang Kadugo. Ang sirena ng sasakyan ng pulis ay pumunit sa tahimik na hangin ng maliit na eskinita sa labas ng bayan. 2 pulis na nakasuot ng madilim na asul na uniporme ang mabilis na pumasok sa bahay. Ang kanilang seryosong mukha ay inikot ang magulong pinangyarihan. Sino ang nag-ulat ng insidente? Tanong ng nangungunang pulis. Ako. Umusad ako ng isang hakbang. Si Marco ay parang isang nalulunod na tao na nakakita ng salbabida. Mabilis na itinuro si Onyx na nakatayo sa tabi ko at malakas na sumigaw. Mga pulis! Tulungan niyo ako! Dinala ng babaeng yan ang baliw na aso sa bahay at kinagat ako para takutin ako. Mga pulis, barilin niyo ang asong yan at arestuhin siya. Tahimik kong binuksan ang aking handbag. Kinuha ang isang maliit na pulang notebook, binuksan ang unang pahina na may pulang selyo ng ahensya ng gobyerno at ibinigay sa 2 pulis. Ulat, kasama? Ito si Onyx, isang trained service dog na may maayos na identification number at sertipiko ng merit sa pambansang rescue operations. Ganap niyang sinusunod ang mga utos. Kinokontrol lamang niya kung ang kanyang amo ay nanganganib sa buhay at dangal at hindi siya nangangagat ng walang dahilan o nagdudulot ng pinsala ng walang dahilan. Hawak ng pulis ang sertipiko at maingat na sinuri, tumango upang kumpirmahin at pagkatapos ay lumingon kay Marco na nagsabi ng mariin, huwag kang mag-abalang magsalita ng paninira. Ngayon, sino ang nagsabi na nawalan ng ginto? Sino ang nagtago ng ginto at sino ang nagbanta na magsasagawa ng ilegal na paghalughog? Lahat ay manatiling tahimik at ipaliwanag nang malinaw ang bawat detalye. Sa ilalim ng matalas na interogasyon ng pulis, mabilis na bumagsak ang basag na pagtatanggol ng mag-asawang Marco at Sarah. Ang 3 timbang na gintong kwintas ay malinaw na ebidensya. Ang paninira ay may sapat na saksi sa 2 tiyuhin na lumabas sa sulok ng pintuan. Si Marco, bilang ang taong direktang nagbanta na maghalughog, nagpahiya at may mga senyales ng paglabag sa kaayusan, ay inutusan na dalhin sa police station sa isang espesyal na sasakyan upang imbestigahan at linawin ang kanyang mga aksyon. Naku po, ang aking anak ay inaresto ng pulis sa gitna ng 2nd araw ng Pasko. Trisha, ikaw na masamang babae. Pinatay mo ang kuya mo, anak. Lumuluhod si Inay Rosita sa sahig, umiiyak ng malakas at mahigpit na kumapit sa manggas ng pulis, ngunit agad siyang itinulak. Yumuko si Marco, dahan-dahang lumabas sa sasakyan sa matinding kahihiyan. Tapos na ang lahat. Maingat kong ibinalik ang sertipiko ni Onyx sa aking handbag. Isinabit ko ito sa aking balikat. Lumingon ako kay Carlo. Nakatayo pa rin siya. Ang kanyang dati malapad na balikat ay bumaba na ngayon, mabigat sa hindi nakikitang kalungkutan. Dahan-dahan lumapit si Carlo sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon ng kanyang masunuring buhay. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang ng may matalas na tingin. Ubos na ubos ang maliit na piraso ng pagmamahal na naiwan. Tatay, inay. Ang boses ni Carlo ay tuyo na parang mainit na buhangin. Hindi pinabayaan ng asawa ko si Kuya Marco. Si Kuya Marco mismo ang nagtanim ng bitag upang saktan ng asawa ko, ngunit sa katangahan ay sinaktan niya ang kanyang sarili. Kung hindi na ipagtanggol ni Trisha ang kanyang sarili ngayon, paano niyo papayagan ang asawa ko na mabuhay? Pinilit niyo siyang mapunta sa sukdulan. Kaya pala, sa inyong mga mata, tanging si Kuya Marco lang ang anak niyo, tama?
Namutla si Tatay Tonyo at nauutal. Carlo, anong pinagsasasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng walang saysay. Ngayon, sa sandaling ito, nagising na ako. Mariin na tumalikod si Carlo. Mabilis siyang lumapit sa akin. Mahigpit na hinawakan ng aking malamig na kamay. Pinisil ng napakalakas na parang isang panunumpa ng proteksyon. Uwi na tayo, honey. Mula ngayon, tapos na tayo sa pamilyang ito. Pinangunahan ako ni Carlo nang may tiyak na hakbang sa hagdan. Hirap na hirap si Onyx na sumunod sa amin. Ang pag-iyak ni Inay Rosita at ang pagsumpa ni Tatay Tonyo ay naiwan sa likod, nawala sa malamig at madilim na hamog ng ikalawang araw ng Pasko. Ika-6 ng umaga, malamig pa rin. Hindi pa rin lumulubog ang lamig sa Maynila. Muling nagbukas ang Animal Rescue Center, kung saan ako ang manager. Ang unang araw ng normal na buhay ay napunit ng isang matinis at nakakabinging ingay mula sa gate na bakal. Mga kababayan, halina't tingnan nyo. Ang manager ng center na ito ay isang masamang babae. Nagsasabuatan siyang saktan ng kanyang bayaw, ikulong ang kapatid ng kanyang asawa, at balak na angkinin ang ari-arian ng pamilya ng kanyang asawa. Nakapagluto pa ako ng kape sa opisina at nang marinig ko ang pamilyar na boses, agad akong kumunot ang noo. Sa bintana, nakita ko si Ate Sara na nakatayo sa gitna ng pangunahing gate. Magkaiba ang hawak niya sa kanyang mga kamay ng isang pulang banner na may ginintuang letra, nagawa ng pabaya, na nakasulat, Trisha, masamang babae, sinakta ng kanyang bayaw. Ilang dumadaan ang huminto, nagtataka. Dinala ni Sara ang kanyang makitid na puso at kawalang hiyaan sa aking pinagtatrabahuhan upang gumawa ng gulo. Simula noong ikalawang araw ng Pasko, inaresto ng pulisya si Marco at inilipat ang kanyang kaso sa mas mataas na antas dahil sa paninira, paglabag sa kaayusan, at pagbabanta ng pagnanakaw. Hanggang ngayon, siya ay pansamantalang nakakulong para sa investigasyon. Walang magawa si Sara, kaya't ginamit niya ang taktika ni Pilosopong Tasyo na pilitin akong sumuko. Tahimik kong inilapag ang kape sa mesa, inilagay ang aking mga kamay sa bulsa ng aking jacket, lumabas sa sikong, degree na lamig, at kalmado kong binuksan ang pinto. Si Onyx, na nagpapainit sa tabi ng fireplace, ay agad tumayo nang makita akong lumabas. Hirap na sumunod sa aking mga yapak. Nang makita akong lumitaw, lalong naging agresibo si Sara. Inihagis niya ang kanyang baba at dinura sa bakuran ng center, sumigaw ng mas malakas. Ay, lumabas ka na rin sa wakas, ha? Akala ko ay magtatago ka sa sulok na parang pagong na umuurong ang leeg. Lumapit si Sara ng ilang hakbang, itinapat ang banner sa hangin, at galit na nagbabanta. Sasabihin ko sa iyo, kung matalino ka, bawiin mo agad ang reklamo sa police station. Kung hindi mo palayain si Kuya Marco, araw-araw akong pupunta dito. Magmumura, maglalagay ng banner para sa center mo, hanggang sa malugi ka at mawalan ka ng trabaho. Mali ang taong kinalaban mo, babae. Huminto ako mga 3 metro ang layo kay Sara, sapat na distansya para sa kaligtasan. Pagkatapos ay dahan-dahan kong hinaplos ang ulo ni Onyx upang manatili siyang tahimik at hindi maging agresibo. Pinamewangan ko ang aking mga braso. Tiningnan ang aking hipag ng may pagkaawa at paghamak. Ate Sara, tapos ka na bang magdrama? Ang boses ko ay regular, hindi malakas ngunit malinaw para marinig ng mga curious na tao na nakatayo sa labas ng gate. Kung tapos na, itago mo na ang basurang banner na yan. Baka mapatungan ka pa ng kaso. Sinong tinatakot mo? Galit na sigaw ni Sara. Nakatayo ako dito. Pag-aari ng estado ang kalsadang ito. Anong karapatan mo para paalisin ako? Kailangan kong ipakita ang totoong mukha ng impakto kong hipag. Bahagya akong ngumiti. Itinuro ang 3 sulok ng dingding sa paligid ng gate ng center. Ang kalsada ay pag-aari ng estado, ngunit ang iyong mga aksyon ay nasa loob ng saklaw ng 3 high-resolution security camera na may audio recording ng center. Ate Sara, sigurado akong hindi mo pa nababasa ang criminal liability law, hindi ba? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ng libre. Dahan-dahan akong lumapit ng isang hakbang. Ang boses ko ay matalas, na bumabagsak sa kanyang pandinig. Ang Article 318 ng Criminal Code ay malinaw na nagsasaad. Ang sino mang gumawa ng mga aksyon na nagdudulot ng gulo sa pampublikong kaayusan na may masamang epekto sa seguridad, kaayusan, at kaligtasan ng lipunan ay parurusahan ng multa, pagpapahusay na walang pagkakakulong, o pagkakakulong hanggang sa 2 taon. Hindi pa tapos, ang banner na hawak mo ay kasama sa Article 156, ang krimen ng paninira
at matinding paglapastangan sa dangal at reputasyon ng ibang tao. Si Kuya Marco ay nasa presinto pa. Gusto mo bang samahan siya doon para kumain ng pagkain ng estado kasama ang asawa mo? Tumayo si Sarah. Ang kamay niya na humahawak sa banner ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang pagiging matigas ang ulo ay nagtulak sa kanya na magtalunan. Ikaw! Huwag mong gamitin ang batas para takutin ako. Hindi ako natatakot. Kung pinilit mo kami na umabot sa sukdulan, lalaban ako. Hindi kita tinatakot. Seryoso ako. Malamig kong kinuha ang aking telepono mula sa bulsa. Itinapat ang screen na nagpapakita ng countdown timer sa harap ni Sarah. 3 minuto bago ako lumabas dito, pinindot ko ang emergency alarm na direktang nakakonekta sa lokal na pulisya. Narinig mo ba? Narating na ang sirena ng sasakyan ng pulis. Pagkatapos ng mga salita ko, mula sa malayo, isang matinis na sirena ng sasakyan ng pulis ang umalingaw-ngaw. Ang matalas na tunog sa malamig na hangin ay ikinagulat ni Sarah na parang dinaragas. Ikaw? Naglakas loob kang tumawag ng pulis? Nanlaki ang mata ni Sarah, namutla ang kanyang mukha, nawala ang kanyang dating agresyon, at ang naiwan na lang ay ang sukdulang takot ng isang nagkakasala ngunit duwag. Gwaw! Biglang tumayo si Onyx, tumahol ng malakas na parang nagbabala. Habang papalapit ang sirena, dali-dali ni Sarah na inihagis ang pulang banner sa lupa, tumalikod at tumakbo ng mabilis. Tumakbo siya ng buong lakas, nadapa sa isang bato sa harap ng gate at nahulog din ang isang itim na tsinelas, ngunit hindi na siya naglakas loob na balikan ito. Ang malaking awkward na anino niya ay mabilis na nawala sa maliit na eskinita. Tiningnan ko siya, umiling, at yumuko upang kunin ang banner at itapon ito sa basurahan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumiko ang kotse ni Carlo sa gate ng center, kasunod ng patrol car ng pulis. Mabilis kong ipinaliwanag ang insidente sa mga pulis, ibinigay ang video footage ng security camera para sa kanilang supplementary file, at ngumiti ng pasasalamat sa kanila. Bumaba si Carlo sa kotse. May bakas pa ng pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin sa akin ay puno ng pagmamahal at awa. Pasensya na, bahagyang niyakap ni Carlo ang aking balikat habang pumasok kami sa opisina. Kaninang umaga, dumaan ako sa ospital para dalawin si tatay, at dumaan din ako para sunduin ka para mag-lunch. Hindi ko inakala na maglakas loob siyang pumunta dito para gumawa ng gulo. Okay lang, kaya ko naman. Nahulog pa nga ang tsinelas niya. Tumawa ako, itinulak ang baso ng mainit na tsaa kay Carlo. Kumusta na si tatay? Okay na ba siya? Nagkaroon ng blood pressure shock si tatay noong tunang Pasko. Okay na siya ngayon, pero patuloy na umiiyak si mama at sinisisi ako na walang pakialam. Uminom si Carlo ng tsaa, nakakunot ang kanyang noo. Trisha, sa loob ng ilang araw na, iniisip ko, bakit kailangan pang magpanggap ni Kuya Marco na nagnakaw ng ginto? Hinila ko ang upuan at umupo sa harap ni Carlo. Bahagyang kinalog ang aking mga daliri sa mesa at bumaba ang aking tingin. Iniisip ko rin. Sa luhikal na pananaw, ibinigay na ni Inay Rosita ang 3 timbang na kwintas kay Ate Sara. Legal ng pag-aari ng mag-asawa ang ginto. Bakit pa kailangan nilang magtago at mag-ingay na parang nawawala ang ginto habang nag-CR ako, pagkatapos ay pagbintangan ako? Sumandal si Carlo sa upuan at sinuri. Ang layunin nila ay paalisin ka sa bahay, ngunit kung ayaw lang nila sa iyo, hindi niya kailangan pang magpakatigas na gumawa ng peking eksena gamit ang ganoong halaga ng bagay. Sa tingin ko, ang pagtatago ng ginto sa bag ni Sarah ay hindi aksidente. Maaaring gusto niyang magkunwari na nawala talaga ito, upang hindi na ito suriin ni Mama. Eksakto. Tumango ako. Sumasang-ayon sa hinala ng aking asawa. Ngunit bakit kailangan niyang gawin iyon? Ipinagyayabang ni Kuya Marco na isa siyang kontraktor na kumikita ng bilyon-bilyon at bibili na ng mamahaling sasakyan. Ngunit bakit niya tinarget ang 1-2 milyong kwintas? Mayroon lang isang dahilan, Carlo. Nagkatinginan kaming mag-asawa. At sa aming isip ay biglang lumitaw ang isang malupit na sagot. Kailangan na niya ng cash agad, sobrang agad. Mahigpit na kinuyom ni Carlo ang kanyang kamao. Gusto niyang ibenta ang gintong kwintas. Ngunit kung ibenta niya ito ng tuwiran, malalaman ni Mama na nagsisinungaling siya. Malalaman ang kanyang pagkalugi sa negosyo. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang insidente ng pagnanakaw ng ginto. Kaya mananatili pa rin ang kanyang reputasyon at may dahilan siyang paalisin ka. 1 bato, 2 ibon.
Kung umabot na siya sa puntong kailangan niyang nakawin ang ginto ng sarili niyang ina para ibenta. Pinasigaw ko. Nakaramdam ako ng kilabot sa aking likod. Kung gayon, ang halaga ng perang kailangan niya ay hindi maliit. Ang kahirapang ito ay hindi dulot ng normal na pagkalugi sa negosyo, honey. May hinala akong malaki ang tinatago niya. Tumayo si Carlo. Kinuha ang susi ng kotse sa mesa. Ang kanyang tingin ay matalim at determinado. Kahapon, nakalimutan ko ang aking drawing file sa sala ng mga magulang ko. Ngayong hapon, nasa ospital silang dalawa. Kailangan nating bumalik sa bahay na iyon. Hindi ako naniniwala na wala siyang iniwan na bakas. Tumango ako, bahagyang sumipol, at agad na tumayo si Onyx. Nakataas ang kanyang mga tenga. Handa na. Hindi namin alam na ang pagbabalik sa bahay na may lumbang tree ay magbubunyag ng isang kasuklam-suklam at nakakagimbal na katotohanan na ganap na sisira sa huling piraso ng awa ni Carlo para sa kanyang pamilya. Nang dumating ang hapon, ang kalangitan sa labas ng bayan ay kulay abo at mabigat na may bumubulusok na hangin. Huminto ang sasakyan ni Carlo sa harap ng gate na bakal ng bahay ng kanyang mga magulang. Tahimik at walang katao-tao ang dalawang palapag na bahay. Simula noong ikalawang araw ng Pasko nang mangyari ang insidente, inatake si Tatay Tonyo sa puso at isinugod sa ospital. Si Inay Rosita naman ay nagbantay sa kanya sa ospital at si Sara naman ay tiyak na nagtago pagkatapos ng kanyang nabigong pag-aalsa sa aking center. Kaninang umaga, ipinasok ni Carlo ang susi sa susian at dahan-dahang pinilipit, umalingaw-ngaw ang tuyong kalansing. Manatili ka muna sa balkonahe, honey. Pupunta lang ako sa sala para kunin ang drawing file at aalis na tayo. Sabi ni Carlo, mabilis siyang naglakad sa pulang brick na bakuran. Tumango ako at nanatili sa ilalim ng bubong na walang hangin. Si Onyx ay hirap na sumunod sa akin. Ngunit paglampas lang namin sa matandang lumbang tree na hindi pa nalalagas ang mga dahon sa sulok ng bakuran, bigla siyang huminto. Tinaas ni Onyx ang kanyang mga tenga at ang kanyang basang-basang itim na nguso ay patuloy na umamoy sa lupa sa ilalim ng puno. Anong nangyari, Onyx? Lumapit ako at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. Hindi sumagot si Onyx sa pamamagitan ng pagtahol. Agad niyang idinikit ang kanyang nguso sa lupa. Ginamit ang kanyang dalawang harap na paa, sa kabila ng kanyang pilay na kaliwang likod na paa, upang galugarin ng buong lakas ang putik na lupa na may halong mga tuyong ugat ng puno habang ginagalugad. Umuungol siya ng malalim at puno ng tensyon sa kanyang lalamunan. Ang matalas na pang-amoy ng isang trained dog ay nagpaalam sa kanya na may isang bagay na napakakaiba na may pinagmulan na nakatago sa ilalim ng malambot na lupa. Kumunot ang noo ko. Ang aking intuwisyon ay nagsasabi na may masamang mangyayari. Carlo, bilis! Lumabas ka dito! Sumigaw ako sa bahay. Ilang segundo pagkatapos, tumakbo si Carlo. May hawak na roll ng plastic film na naglalaman ng kanyang blueprint. Anong nangyayari, honey? Tingnan mo si Onyx. Itinuro ko ang sulok ng puno ng lumbang. Ang lupa dito ay bagong nahukay at muling tinakpan ng pabaya, at mas madilim ang kulay ng lupa kaysa sa paligid. Malakas ang reaksyon ni Onyx sa amoy na nagmumula doon. Sumimangot si Carlo at inihagis ang blueprint sa hagdanan. Mabilis siyang tumakbo sa sulok ng bakod at kinuha ang maliit, matulis na pala na ginagamit ni Tatay Tonyo para maghukay ng lupa para sa bonsai. Umatras ka ng kaunti, Onyx. Hayaan mo ako. Inalis ni Carlo ang natirang tuyong dahon. Ipinako ang talim ng pala sa malambot na lupa. Humukay lang ng halos isang dangkal at tumama ang pala ng may mahinang tunog sa isang mahaba. Huminto si Carlo, inihagis ang pala sa isang tabi, at ginamit ang kanyang 10 daliri upang tanggalin ang natitirang itim na lupa sa paligid. Mula sa maliit na butas, hinila niya ang isang itim na plastic bag na mahigpit na nakatali, puno ng putik. Ang ibabaw ng bag ay lukot. Tila nasunog. Ang gilid ng plastic ay napilipit at nasunog. Naglalabas ng matapang na amoy ng plastic na hinaluan ng bahagyang amoy ng nasusunog na papel. Anong kalokohan to? Bulong ni Carlo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang unti-unting binubuksan ang mga buhol. Teka lang, honey. Maingat kong hinila ang aking jacket at lumuhod sa tabi ni Carlo. Dalhin mo sa balkonahe para mas maliwanag at mag-ingat ka baka mapunit ang mga bagay sa loob. Dinala ng mag-asawa ang plastic bag at inilagay sa gitna ng tuyong tile sa balkonahe. Kinuha ni Carlo ang susi ng kotse sa kanyang bulsa, ginamit ang matulis na dulo para hiwain ang itim na plastic na balot.
Sa loob ay hindi ginto o pilak, o anumang ipinagbabawal na bagay, kundi isang tambak ng lukot at sunog na mga papeles. Marami sa mga ito ay punit na sa kalahati, at ang gilid ay nasunog at naninilaw dahil sa basa ng ulan at mamasa-masang panahon. Huminga ako ng malalim. Maingat na ginamit ang dalawang daliri upang kunin ang natitirang piraso ng papel. Inilalagay ang mga ito sa sahig na til na parang puzzle. Nakaluhod si Carlo sa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat malabong letra na unti-unting lumilitaw sa ilalim ng malabong liwanag ng hapon ng taglamig. At nang maipresenta na ang pinakamalaking piraso ng papel, namutla ang mukha ni Carlo na parang papel na ginupit. Huminga siya ng malalim, nanigas ang kanyang dibdib, katunayan ng paghiram ng pera. Bulong ni Carlo. Nawala ang kanyang boses dahil sa takot. Idinikit ko ang aking mata sa lukot na papel na may bakas ng sunog, at ang asul na tinta ay malinaw pa rin ang bawat letra. Ako si Juan de la Cruz, humiram ng 500 milyong piso mula kay Mr. Hukom ng Intersection Pawn Shop. Buong 500 milyong piso sa porma ng bila, 10,000 piso sa bawat 1 milyong piso kada araw. Ang interes ay binabayaran ng isang buwan ng maaga. Sa ibaba ng papel ay ang lagda at pulang fingerprint ng aking bayaw. Ngunit hindi pa iyon lahat. Sa ilalim ng papel ay may 3 o 4 pang ibang resibo. Bawat isa ay nagpapakita ng halagang daan-daang milyong piso, hiniram mula sa iba't ibang nagpapautang. Ang mga termino ng black credit, pang-araw-araw na interes, at late payment fees ay masikip na parang sapot ng gagamba na sumasakal sa leeg ng tumitingin. Carlo, tingnan mo to. Nanginginig kong ibinigay sa kanya ang isang papel na nakaprint mula sa isang text message, isang screenshot na may sunog na gilid. Nandoon ang mga chat na puno ng masasamang salita at pagbabanta. Marco, sinunog mo na ang 2 bilyon sa online casino ko at balak mong takasan? Bibigyan kita hanggang sa ika-5 araw ng Pasko. Kung hindi mo mabayaran ang 4 bilyon kasama ang interes, ipapaputol ko ang kamay mo sa aking mga alagad. Isa pang piraso ng papel na may sulat kamay na pulang marker, puno ng banta ng dugo. Alam ko na ang bahay sa labas ng bayan na may lumbang tree, alam ko na ang iyong routine. Bilisan mong maghanap ng pera. Kung hindi ka magbabayad, kukunin ko ang anak mo bilang kabayaran. Huwag mong hintayin na magdala ako ng kabaong sa iyong gate sa ika-10 ng Pasko. 4 na bilyong piso, isang napakalaking halaga, ang kabuuan ng orihinal na halaga, at ang matinding interes na kumakain sa lahat ng perang na wala sa online casino. Taas noo akong tumingin kay Carlo. Ang aking asawa ay nakaupo sa malamig na tile floor, magkaiba ang hawak sa kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok na puno ng labis na pagkabalisa. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa pagkabigla at pagkasuklam. Napakalaki ng pagkabigla na ito. Lumampas ito sa lahat ng pinakamasamang imahinasyon namin tungkol sa moral na pagkasira ni Marco. 4 na bilyon, may utang siya sa mga gang ng 4 na bilyon. Bulong ni Carlo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Tinaas niya ang kanyang mga mata na puno ng dugo at tumingin sa akin. Nanginginig ang kanyang labi. Ngayon, naiintindihan ko na, Trisha. Ganap kong naiintindihan ang dahilan ng insidente noong ika-2 araw ng Pasko. Mahigpit kong pinisil ang kanyang malamig na kamay. Tumango na may malalim na pag-unawa sa pait na umaapaw sa puso ng lalaking ito na laging nabubuhay para sa pamilya. Dahil sa matinding paniningil ng utang ng mga gang at pagbabanta ng kamatayan at pati na ng kanyang anak, labis siyang nataranta. Malinaw kong pinagsama-sama ang lahat ng malabong bakas. Sinubukan niyang sunugin ang tambak ng mga papeles ng utang upang mawala ang ebidensya. Ngunit natakot siya na ang malaking usok ay makakuha ng atensyon ng mga kapitbahay, kaya't sinubukan lang niyang sunugin ito, at mabilis na inilibing sa ilalim ng puno ng lumbang. Wala siyang napanalunang anumang construction project, lahat ay isang murang backdrop lamang upang linlangin ang mga magulang at makakuha ng pera at ang 3 timbang na gintong kwintas. Nagngingit-ngit si Carlo. Ang bawat salita ay lumabas sa kanyang mga ngipin. Matalim na parang mga kutsilyo na humihiwa sa hangin. Iyon ang huling salbabida niya upang makalikom ng pera. Sinadya niyang nakawin ito sa gitna ng hapunan sa ika-2 araw ng Pasko upang ipanunumpa. Ngunit duwag siya na itago ito sa kanyang sarili.
Natakot na hahalughugin siya ng kanyang kapatid at ng iba, kaya't inilagay niya ito sa ilalim ng handbag ni Ate Sara. At upang takpan ang kahihiyan at mailigtas ang kanyang mukha, sinamantala niya ang panggigipit ni Mama upang pagbintangan ako na nagnakaw. Ngumiti ako ng malamig, kinilabutan ako nang maalala ang drama noong araw na iyon. Kung hindi sumugod si Onyx noon, kung napilitan akong hubarin ang aking damit at lumuhod upang umamin, mapapalayas ako sa bahay na may kahihiyang markang magnanakaw. Samantalang si Kuya Marco ay magpapakitang gilas bilang isang marangal na biktima. Pagkatapos ay tahimik na kukunin ang kwintas mula sa bag ng kanyang asawa upang bayaran ang utang. Isang plano na sabay-sabay na kasuklam-suklam at malupit. Mahigpit na sinuntok ni Carlo ang matigas na tile floor hanggang sa masugatan ang kanyang balat. Ang kanyang mata ay namula sa galit. Pakshet, kapatid ko siya. Paano niya nagawang saktan kaming mag-asawa? Hilahin ang buong pamilya sa putik para lang iligtas ang sarili niya. Umungol si Onyx. Ang kanyang matutulis na tenga ay nakatutok sa gate na bakal. Gulat kaming pareho ni Carlo at sabay na lumingon. Mula sa dulo ng eskinita, isang lukot na taxi ang dahan-dahang gumulong at huminto sa harap ng gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan at hirap na inalalayan ni Inay Rosita si Tatay Tonyo na bumaba. Ang mukha ni Tatay Tonyo ay namutla, nanginginig pa, at payat na nakahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Si Inay Rosita, habang abala sa pagbabayad ng taxi, ay pinunasan ang kanyang luha, hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang itsura ay pagod at matanda, kaiba sa agresibo at mapanlait na pag-uugali niya noong ikalawang araw ng Pasko. Tumayo si Carlo. Ang kanyang malapad na balikat ay tuwid na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo na nakatutok sa mga sunog na papeles na nakakalat sa kanyang paanan. Trisha, ang boses ni Carlo ay malalim at malamig, na nag-alis ng anumang huling pagpapaubaya. Tipunin mo ang lahat ng basurang papeles na ito. Ngayon, maghaharap kami at ilalantad namin ang bulok na katotohanan sa harap ng mga magulang ko. Ang kalawangin na gate na bakal ay umalingaw-ngaw ng matinis ng buksan. Hirap na binuhat ni Inay Rosita ang kanyang bag na naglalaman ng gamit sa ospital at inalalayan ang nahihilo na si Tatay Tonyo papasok sa bakuran. Ang maputlang mukha ni Tatay Tonyo at ang pagod na itsura ni Inay Rosita ay biglang natigilan at nanigas nang makita nila si Carlo at ako na nakatayo sa hagdanan. Sa paanan ni Carlo, ang mga sunog na papeles ng utang na may mga bakas ng putik ay maayos na nakalatag sa pulang tile floor. Ano? Anong ginagawa niyo dito? Nauutal si Inay Rosita. Ang kanyang mga mata ay gulat. Iniiwasan ang pamilyar na tambak ng papeles. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Tatay Tonyo. Lumapit at hinarangan siya, na parang isang likas na reaksyon ng isang nagtatago ng kasalanan. Hindi agad sumagot si Carlo. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang isang papel na may pulang fingerprint, itinaas sa taas ng kanyang mata. Ang kanyang boses ay malalim. Wala na ang kanyang mapagpasensyang pag-uugali noong ikalawang araw ng Pasko, kundi kasing lamig ng buto. Tatay, Inay, ipaliwanag niyo sa akin. 4 bilyong piso na hiniram na may mataas na interes na kinukulang ang buhay at kaligtasan ng buong pamilya. Ito ba ang successful business, multi-million project na ipinagkakalat ni Kuya Marco at laging ipinagmamalaki at tinatakpan niyo? Natigilan si Tatay Tonyo. Nanlaki ang kanyang malabong mata. Nanginginig siyang lumapit, sinunggaban ang papel mula sa kamay ni Carlo at binasa ang mga salitang bila, online casino. Ang kanyang maputlang labi ay nanginginig. 4 na bilyon? Pustahan? Rosita, ano to? Sabi ni Marco, nanalo siya sa bidding. Para namang nawalan ng lakas si Inay Rosita, nahulog sa lupa ang plastic bag na naglalaman ng gamit sa ospital. Umurong siya ng isang hakbang. At pagkatapos ay niyakap ang kanyang mukha at umiyak ng malakas. Ang kanyang boses ay matinis at malungkot na tila pumunit sa hapon. Diyos ko, hindi ko alam na may utang siya na 4 bilyon. Noong nakaraang buwan, binato ng mga gang ang aming gate na bakal ng isda at pintura. Lumuhod siya at umiyak. Sinabi niya na nagkamali siya sa paglalaro ng sikbo at nalugi. May utang lang siya ng higit sa 2 bilyon. Naawa ako sa anak ko. Kaya palihim akong kumuha ng titulo ng lupa sa probinsya, binenta ng mabilis sa halagang 2.5 bilyon at ibinigay sa kanya para bayaran ang utang. Nanumpa siya na nabayaran na niya lahat at magtatrabaho ng matino.
Sinong mag-aakala na patuloy siyang magtatago at maglalaro at ngayon ay umabot na sa 4 bilyon? Kung malalaman ng tatay mo na binenta ko ang lupa, papatayin ako ng tatay mo! Kaya kailangan kong magkunwari na sumama sa kanya sa drama para linlangin ang buong pamilya. Ang katotohanan ay lumabas. Mabaho at mapait, nakatayo si Carlo. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig. Ang galit ay bumabalong pag-ubo sa mata ng bunso. Kaya pala, alam mo na ang kanyang kahirapan at pagkakasala. Umungol si Carlo. Itinuro ang tambak ng mga papeles ng utang. Pero noong ikalawang araw ng Pasko, pinayagan mo pa rin siyang magkunwari na magnanakaw ng 3 timbang na gintong kwintas para ipanunumpa upang makakuha ng pera, tama? Alam mong siya ang kumuha, pero handa kang panoorin siyang pagbintangan ng asawa ko. Hayaan mo ang 2 tiyuhin na pilitin ang leeg ko sa mesa para igiit na hubarin ni Trisha ang kanyang mga damit para halughugin, para lang itago ang basurang ito. May tao ka pa ba? Iniiwasan ni Inay Rosita ang naglalagablab na tingin ni Carlo. Nagmamadali siyang ginulo ang kanyang buhok. Ang sukdulang pagiging makasarili ay bumulag sa lahat ng hangganan ng moralidad. Sa kanyang isip ngayon ay tanging ang kanyang panganay na anak na nasa presinto at ang napakalaking utang na nakabinbin. Biglang sumugod si Inay Rosita, lumuhod sa paanan ni Carlo. Mahigpit na kinapitan ng kanyang magaspang na kamay ang mga binti niya. Itinaas ang kanyang mukha na basang-basa ng luha, umiiyak ng malakas. Carlo, nagkamali ako, pasensya na. Kayo ng asawa mo. Pero ngayon ang kuya mo ay nasa presinto. Pansamantalang nakakulong. At nagbabanta ang mga gang na puputulin ang kanyang kamay. Magdukot ng anak ng kanyang anak para sa utang. Wala na akong magawa, anak. Nabenta ko na ang lahat ng lupa. Ikaw na lang ang makakatulong sa kuya mo. Gulat na tiningnan ni Carlo ang kanyang ina na nakaluhod sa kanyang paanan. Bumubulusok ang kanyang dibdib. Mama, anong gusto mong gawin ko? Mahigpit na kinapitan ni Inay Rosita ang binti ni Carlo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakababaliw at malupit na pag-asa. Ang bahay ng mag-asawa mo sa isang magandang subdivision, may sariling titulo, at magandang lokol. Benta mo na, anak. Ibenta mo ng mura. Kunin mo ang 4 bilyon para bayaran ang utang ng kuya mo. Iligtas mo ang kuya mo, anak. Ang kapaligiran ay parang nagyelo. Pati ang tunog ng hangin na humahagibis sa mga sanga ng lumbang ay natigilan. Nakatayo ako sa tabi ni Carlo. Nararamdaman ang pagkakabigla na kumalat mula sa kanyang katawan. Ang napakalupit, walang katarungan, at walang pusong mungkahi na lumabas mismo sa bibig ng kanyang sariling ina. Ibenta ang bahay? Ang boses ni Carlo ay manipis at basag. Tumawa siya ng tuyo, mapanlait, at umagos ang luha sa kanyang mga mata. Pinipilit mo akong ibenta ang bahay na pinaghirapan namin ng asawa ko ng 3 taon, nagtipid, nagtrabaho maghapon at magdamag para mabayaran ang utang ng isang sugarol. Pagkatapos, saan kami titira ng asawa ko? Sige, umupa muna kayo ng ilang taon, galit na sabi ni Inay Rosita. Ang kanyang boses ay puno ng bulag na paboritismo hanggang sa sukdulan. Ikaw, arkitekto ka, 10-10 milyon ang sweldo mo. Ang asawa mo rin, manager, ilang sandali lang at makakabili ulit ng bagong bahay. Samantalang ang kuya mo, walang trabaho, at kung patayin siya ng mga gang, mawawalan ng lahi ang pamilyang ito. Pareho kayong anak ko. Hahayaan mo bang mawala ang buhay ng kuya mo? Carlo? Nang marinig ito, nanghina si Tatay Tonyo. Niyakap niya ang kanyang dibdib, umuubo ng malakas. Itinuro ang mukha ni Inay Rosita. Baliw ka ba? Plano mo bang patayin din si Carlo? Yumuko si Carlo. Nakatitig sa mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang mga binti. Ang luha ng paggising ay bumagsak at nagkalat sa tile floor. Lahat ng pag-asa, lahat ng pagtitiis para sa kanyang mga magulang sa loob ng 32 taon ay tuluyang gumuho at naging abo. Hinawakan niya ang 2 braso ni Inay Rosita, mariing inalis, at itinulak siya pabalik. Kaya pala, mariing sinabi ni Carlo ang bawat salita. Ang kanyang boses ay matalim na parang libu-libong karayom na tumusok sa malamig na bakuran. Sa inyong mga mata, hindi ako naging tao. Ako ay isang supot lang ng dugo na inuubos nyo para pakainin ang kabiguan at kabulukan ni Kuya Marco. Nang kumikita siya, hinahamak niya at sinisiraan niyo ako at ang aking asawa. Nang nalugi siya, pinilit niyo akong isakripisyo ang aming tahanan para sa kanya. Carlo, anong kawalang galang ang sinasabi mo?
Gulat na sigaw ni Inay Rosita. Huwag mong gamitin ang salitang paggalang para sa pangungupit ng moralidad mula sa akin. Umungol si Carlo. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa ugong ng hangin. Umurong siya, inilagay ang kanyang braso sa aking balikat. Ang kanyang dibdib ay tuwid na tuwid, puno ng pagmamataas at determinasyon. Sinasabi ko sa iyo, Mama, kahit may 10 bilyon o 100 bilyon kami, hindi ako maglalabas ng kahit isang sentimo para suportahan ang masama. Naglakas loob siyang magsugal, naglakas loob siyang magpagbintangan at sakta ng ibang tao, kaya hayaan niyang magbayad sa kanyang sariling buhay at kalayaan. Galit na tiningnan ni Carlo ang tambak ng mga papeles ng utang sa lupa at pagkatapos ay tumingin ng direkta sa mata ng kanyang mga magulang. Mula sa sandaling ito, nagising na ako. Wala na akong kapatid at hindi na ako babalik sa bahay na ito. Tapos na ang lahat. Tumalikod si Carlo at mariing hinila ang aking kamay, bahagyang umungol si Onyx kay Inay Rosita, at pagkatapos ay tumalikod, hirap na sumunod sa amin. Sa likod namin, ang pag-iyak ni Inay Rosita at ang pagmumura at pag-ubo ni Tatay Tonyo ay umalingaw-ngaw ng walang humpay. Ngunit hindi lumingon si Carlo. Ang kanyang likod ay matatag at determinado habang lumabas siya sa kalawangin na gate na bakal. Iniiwan ng isang pamilya na bulok hanggang sa ugat. Sa wakas, natutunan na ng aking mahina na asawa na gumamit ng kanyang ngipin at kuko upang protektahan ang kanyang tunay na tahanan. 10 ng Enero, gabi. Ang ambon ay patuloy na bumabagsak, na sinasabayan ng matinding lamig ng huling bahagi ng taglamig na bumabalot sa aming townhouse. Si Carlo, pagkatapos ng maraming gabing hindi makatulog dahil sa labis na pagkabigla, ay nakatulog salamat sa isang bahagyang sedative. Hindi ako makatulog, patuloy kong sinusuri ang mga ulat sa center. Sa ground floor, si Onyx ay nagpapainit sa velvet na carpet sa tabi ng nakasarang tempered glass door. 3 araw na ang nakalipas, nakatanggap ako ng mensahe mula sa pulisya. Pansamantalang nakalabas si Marco mula sa kulungan para sa pagdinig. Ayon sa batas, dahil ang krimen ng paninira at paglabag sa kaayusan ay hindi sapat para sa emergency na pagkakakulong ng mahabang panahon, at idinagdag pa ang pagkalagay ni Inay Rosita ng kanyang pensyon bilang piyansa, pansamantalang pinalaya si Marco. Ngunit sa utang na 4 na bilyong piso mula sa online casino at sa mga gang na nagbabanta sa kanyang buhay, ang paglabas niya sa presinto ay parang pagpasok sa pintuan ng kamatayan. Sa halip na takasan ng utang, ang kanyang bulag na galit at kahirapan ay ginawa siyang isang baliw na hayop na nagtutok ng kanyang galit sa aking pamilya. 2 ng madaling araw sa telepono, isang itim na anino na nakasuot ng lukot na kapote, nakasuot ng helmet na may nakasarang visor, ay dahan-dahang naglakad sa tabi ng pader ng bakod na may dekorasyon ng townhouse. Maingat niyang iniiwasan ang mga pampublikong kamera at lumapit sa bakod na bakal ng aming bahay. Sa pamamagitan ng infrared security camera na direktang nakakonekta sa telepono, agad kong nakilala ang pamilyar na. Medyo baluktot na lakad na iyon ay kay Marco. Palihim siyang lumingalinga, bumubulong ng mga matinding sumpa na malinaw na narinig sa napakasensitibong mikropono ng kamera na nakakabit sa gate. Ikaw, walang puso, kaya wawakasan ko rin ang lahat ng ugnayan. Sinasaktan mo ako ng ganito. Ngayon, ipapadala ko muna ang paborito mong aso sa impyerno. Pagkatapos ay aayusin ko kayong mag-asawa. Isinuksok ni Marco ang kanyang kamay sa bulsa ng kapote. Kinuha ang isang mahaba. Iyon ay isang malaking Aleman na sausage. Isang premium smoked variety. Ang plastic wrapper ay bahagyang nabuksan. Maingat niyang kinuha ang isang maliit na bakal na tusok, tinusok ng maraming butas ang ibabaw ng karne, at dinikdikan dito ang isang puting pulbos. Hindi ko alam kung cyanide o matinding lason ng aso. Ngunit sa paraan ng kanyang pagmamadali sa pagsuot ng surgical rubber gloves upang hindi direktang mahawakan ang pulbos, alam kong ito ay isang nakamamatay na lason. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ang sausage ay gumawa ng isang arko sa bakod na bakal at bumagsak ng napakahina sa artificial turf sa tabi ng balkonahe. Ilang metro lang ang layo sa kinaroroonan ni Onyx na natutulog sa likod ng salamin na pinto. Kumain ka, hayop! Kumain ka at mamatay na bumubula ang bibig! Sumigaw si Marco. Nakatayo sa labas ng bakod, nakatago at nagbabantay sa resulta. Agad na nagising ang matalas na pandinig ni Onyx sa kakaibang tunog. Tumayo siya, nakataas ang kanyang mga tenga, at ang kanyang itim na nguso
ay patuloy na umamoy sa dilim. Hirap na hirap siyang lumabas sa gilid ng pinto. Nakatingin ng mataman sa butas ng kurtina sa mabangong sausage na naglalabas ng nakakaakit na amoy ng inihaw na karne sa labas ng balkonahe. Para sa isang ordinaryong aso, ang masarap na pagkain sa hating gabi ay isang hindi mapigilang bitag. Ngunit si Onyx ay isang pambihirang trained dog. Noong nasa training camp pa, ang unang at pinakamahirap na aralin sa kaligtasan na personal kong ipinagawa sa rescue dog team ay ang utos na tumanggi sa lason. Huminga ng maikli si Onyx sa butas ng pinto, at pagkatapos ay bumahing ng malakas, na parang pagkasuklam sa pinaghalong amoy ng kemikal. Umurong siya ng 3 hakbang. Idinikit ang kanyang nguso sa itim na anino sa labas ng bakod. Naglabas siya ng isang malalim at mababang ungol bilang babala, ngunit hindi siya tumahol ng malakas upang hindi maging alerto ang target. Kalmado akong nakaupo sa kama. Pinindot ang save button upang isave ang buong video mula sa infrared camera sa cloud. Ang aking labi ay ngumiti ng malamig. Gusto mong maglaro ng maruming laro sa dilim? Ipapahiga kita sa liwanag? Dahan-dahan akong bumaba sa kama. Mabilis na isinuot ang aking padded jacket, dala ang isang super bright flashlight at isang ultrasonic whistle. Lumabas ako sa silid tulugan. Naglakad ako ng walang sapatos sa hagdanan upang hindi gumawa ng ingay na makakagising kay Carlo. Nang makarating ako sa ground floor, si Onyx ay nakatayo sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay namula sa matinding pagkaalerto. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang matigas na likod, bumulong ng utos para maghanda sa pagharang. Itinaas ko ang aking kamay at pinindot ang unlock button. Ang tempered glass door ay dahan-dahang gumulong, walang ingay. Gulat si Marco nang makita niyang bumukas ang pinto. Nataranta siya at nagmamadaling tumalikod upang tumakas sa madilim na eskinita. Ngunit huli na. Inilagay ko ang metal na pito sa aking labi, huminga ng malalim, at naglabas ng matalim na tunog na parang isang itim na araw na pinakawalan mula sa pana ng Diyos. Sumugod si Onyx sa butas ng pinto. Sa kabila ng kanyang kaliwang paa na nasugatan, ang lakas ng isang 40 kilogramong galit na hayop ay hindi mapipigilan. Kinuha ni Onyx ang momentum, malakas na umapak sa tuktok ng poste ng gate at lumukso sa 1 metro at kalahating bakod na bakal. Tulungan niyo ako! Nataranta si Marco nang makita niya ang malaking itim na anino na bumagsak mula sa itaas, diretso sa kanya. Nadulas siya sa maputik na simento sa labas ng bangketa at bumagsak sa lupa. Agad na sumugod si Onyx. Ang kanyang mga harap na paa, na matigas na parang haligi, ay pinilit ang likod ni Marco sa basang kalsada. Ibinuka niya ang kanyang malaking nguso, inilabas ang matatalim na ngipin, at bahagyang kinagat ang batok ni Marco. Isang malalim, nakamamatay na ungol ang lumabas mula sa dibdib ni Onyx. Kung gagalaw lang si Marco ng kalahating pulgada, gigilitin ng mga ngipin na iyon ang kanyang lalamunan. Nakahiga si Marco sa putik. Ang ulan ay bumuhos sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig na parang nagkakaroon ng epilepsy. Ang kanyang luha at sipon ay umagos, humahalo sa maruming putik. Diyos ko! Baliw na aso! Huwag mo akong kagatin! Ungol niya. Iwinagayway ang kanyang mga kamay at pinukpok ang lupa. Yakap-yakap ang kanyang ulo ng walang pag-asa. Iniabot ko ang aking kamay at binuksan ang sistema ng spotlight sa labas ng bakuran. Sabay-sabay na sumindi ang 6 na high-pressure light na nagpapaliwanag sa buong lugar sa harap ng aming bahay na parang araw. Dahan-dahan akong lumabas sa bangketa. Hawak ang super bright flashlight sa kaliwang kamay. Itinutok sa mukha ni Marco at itinaas ang aking kanang kamay na nagpapakita ng video ng kanyang pagtatapon ng lason. Kuya Marco, sa gabing maulan at malamig na ito, imbes na takasan ng mga gang na naniningil ng 4 na bilyon, bakit mo naman naisip na pumunta sa bahay namin para pakainin ng sausage ang aso? Sinabi ko ng regular, matalas ang bawat salita, inihagis sa putik sa harap niya. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata dahil sa matinding liwanag at bumulong ng pakiusap. Tia Tricia, sabihin mo sa kanya na palayain ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lumapit ako, ginamit ang dulo ng aking sapatos para itulak ang lason na sausage na nahulog sa butas ng bakod at lumapag ito mismo sa kanyang ilong. Naglagay ka ng matinding lason sa pagkain at balak mong kunin ang buhay ng isang trained dog na rehistrado sa ahensya ng gobyerno. Paano kung may bata sa lugar na ito ang nakakita nito bukas? Nawala na ba ang iyong konsensya? Iginagala ni Marco ang kanyang ulo nang sunod-sunod. Ang putik ay tumilapon sa kanyang mukha. Hindi, galit lang ako sa aso.
Wala akong balak saktan ng iba. Nagkamali ako, Trisha. Alang-alang sa pagiging magkapatid. Huwag mong dungisan ang salitang magkapatid. Umurong ako ng isang hakbang, pinamiwangan ang aking mga braso. Ayon sa batas, ang pagkakaroon at pamamahagi ng mapanganib na lason sa isang residential area na nagbabanta sa kaligtasan ng publiko ay isang krimen na may mabigat na pananagutan sa batas. Ang infrared camera footage, mula nang buksan mo ang plastic at ilagay ang lason hanggang sa ihagis mo ito sa bakuran namin, ay naipadala ko na mismo sa hepe ng pulisya ng distrito. Ang mga pulis sa lugar ay maaaring palayain ka, ngunit ang distrito ay hindi. Nang marinig ang salitang pulisya ng distrito, parang sinampal ng langit si Marco. Nagmamadali siyang tumayo upang tumakas, ngunit isang nakakatakot na ungol mula kay Onyx ang agad na nagpabagsak sa kanya sa kalsada. Ikaw! Itinulak mo ako sa sukdulan, sa bilangguan, at papatayin ako ng mga gang doon. Sumigaw si Marco sa pag-iyak. Ang iyak ng isang duwag na kriminal ay umalingaw-ngaw ng nakakatawa sa gabing maulan. Ikaw mismo ang naghukay ng hukay para sa iyong sarili. Malamig kong hinusgahan. Protektahan ka ng batas mula sa patalim ng mga gang sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyong ligtas sa likod ng mga rehas. Kunwari na lang ay tinutulungan kitang iligtas ang buhay mong ito. Pagkasabi nito, isang matinis na sirena ang muling pumunit sa tahimik na gabi. 2 police patrol car ang sumugod at huminto sa gilid ng bangketa. Agad na bumaba ang mga pulis. Agad na kinontrol si Marco. Inilagay sa posisyon na figure 8 at hinila siya palayo. Ang lason na sausage ay maingat na kinuha at inilagay sa isang selyadong bag bilang ebidensya. Sa sandaling ito, bumukas ang salamin na pinto at si Carlo ay nahihilo na tumakbo sa balkonahe. Ang kanyang manipis na pajama ay magulo. Nakita niya ang kalahati ng huling dramang ito. Nang makita niya ang kanyang kapatid na puno ng putik, umiiyak ng malakas at isinakay sa police van, hindi makapagsalita si Carlo. Dahan-dahan siyang lumapit, inilagay ang kanyang malapad na braso sa aking balikat. Ang pisil sa balikat ay malamig, ngunit puno ng ganap na proteksyon. Dahan-dahan kong hinaplos ang hita ni Onyx, masunurin niyang binitawan ang kanyang target, hirap na lumapit sa aming mag-asawa. Ang kanyang itim na buntot ay bahagyang umikot na may pagmamataas, at ang kanyang nguso ay humimas sa binti ni Carlo na naghahanap ng yakap. Ang anino ng masamang intensyon ay formal na nakulong. Ibinabalik sa aming tahanan ang tunay na kapayapaan sa ilalim ng umuulan na tagsibol. Agosto, Taglagas. Ang malamig na hangin ay nagdala ng kaunting lamig na gumapang sa mga dahon ng puno sa bangketa sa harap ng Quezon City Regional Trial Court. Mahigpit na hinawakan ni Carlo ang aking kamay habang lumabas kami sa preliminary hearing. Sa likod ng mabibigat na kahoy na pinto, formal nang ipinahayag ang sentensya na 4 na taon at 6 na buwan sa bilangguan para kay Juan de la Cruz. Ang krimen ng sadyang pananakit, pagtatago, at paggamit ng matinding lason na nagbabanta sa buhay, kasama ang krimen ng paglabag sa pampublikong kaayusan at paninira. Nang ikabit ang malamig na posas kay Marco, tuluyan siyang bumagsak sa barandilya ng nasasakdal, umiyak ng parang bata. Ngunit ang mga huling luha na iyon ay hindi kayang hugasan ang kanyang duwag, sakim, at malupit na pagkatao na nagawa niya sa kanyang sariling pamilya. Hindi dumalo si Sarah sa korte. Noong gabing inaresto si Marco dahil sa laso na sausage, nagmamadali siyang hinalughog ang bahay, kinuha ang natitirang kaunting pera, ibinenta ng mura ang ilang mahogani na kasangkapan, at dinala ang kanyang maliit na anak na lalaki sa taxi upang tumakas sa probinsya. Hinarangan niya ang lahat ng numero ng telepono ng pamilya ng kanyang asawa. Pinutol ang lahat ng komunikasyon. Iniiwan ang kanyang mga biyenan na walang magawa at nagdusa sa kahihinatnan ng paniningil ng utang ng mga gang. Totoo, kapag nagkakaproblema ang mga ibon, bawat isa ay lumilipad ng hiwalay. Nang hapon na iyon, dumaan kami sa Provincial General Hospital. Si Tatay Tonyo ay isinugod na naman sa emergency room dahil sa heart attack. Ang dahilan ay hindi nabayaran ng mga gang ang utang ni Marco, kaya't dinala nila ang 12-dosenang tatud na lalaki upang palibutan ang bahay na may lumbang tree sa labas ng bayan. Binuhusan nila ng pulang pintura ang buong tile courtyard, binuksan ang malalakas na speaker at nagmura ng 3 araw at 3 gabi. Sobrang nabigla si Tatay Tonyo kaya nawalan siya ng malay sa gitna ng hagdanan. Ibinukas namin ang pinto at pumasok sa silid ng pasyente, puno ng amoy ng disinfectant. Nakahiga si Tatay Tonyo, hirap na hirap huminga sa oxygen,
Nakapikit ang kanyang mga mata. Nakaluhod si Inay Rosita sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay kalahating puti sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kanyang mukha ay payat at lukot. Nang makita si Carlo na pumasok, parang isang nalulunod na tao na nakakita ng pako, nahihilo siyang sumugod. Mahigpit na kinapitan ang manggas niya. Carlo, Carlo, iligtas mo ang tatay mo. Umiyak si Inay Rosita. Ang kanyang boses ay paos at malungkot. Nawala na ang lahat sa atin, anak. Binomba ng mga gang ng pintura ang gate at nilak ito. Hindi nila ako pinauwi. Ang kuya mo ay nasa bilangguan at ang asawa niya ay tumakas dala ang pera. Kung mangyari ang anumang masama sa tatay mo, paano ako mabubuhay? Kalmadong inalis ni Carlo ang mga daliri ng kanyang ina sa kanyang damit. Hindi na siya ang bunso na sumusuko at yumuyuko sa ikalawang araw ng Pasko. Ang kanyang tingin kay Inay Rosita ngayon ay tanging malamig na awa ng isang taong gumaganap ng kanyang legal na obligasyon. Mama, kalmado ka lang, sabi ng doktor. Nalagpasan na ni tatay ang kritikal na yugto. Kinuha ni Carlo mula sa kanyang bulsa ang isang sobre at inilagay sa mesa sa gilid ng kama at sinabi ng malinaw, ito ay 10 milyong piso. Nabayaran ko na ang lahat ng basic hospital fees ni tatay hanggang sa siya ay lumabas. Ito ay para sa iyong pang-araw-araw na pagkain sa ospital. Tinitigan ni Inay Rosita ang sobre at pagkatapos ay tumingala kay Carlo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-asa na hinaluan ng sukdulang takot. Paano ang bahay sa labas ng bayan? Nagbanta ang mga gang na kung hindi namin sila babayaran ng 2 bilyong piso na prinsipal sa linggong ito, kukunin nila ang bahay. Carlo, ibenta mo ang townhouse, anak. O ilabas mo ang ipon mo para bayaran muna sila. At pagkatapos ay babayaran ka ng kuya mo paglabas niya sa bilangguan. Nakatayo lang ako sa tabi niya. Bahagyang ngumiti. At tahimik na bumuntong hininga. Hanggang sa puntong ito, patuloy pa rin siyang kumakapit sa walang saysay na ilusyon tungkol sa kanyang panganay na anak na sugarol at walang kwenta. Wala akong 2 bilyong piso. At kahit mayroon ako, hindi ko kailanman babayaran ang 1 sentimo ng utang sa pagsusugal para sa kanya. Seryosong sinagot ni Carlo ang bawat salita. Mariing pumatok sa bulag na pag-iisip ng kanyang ina. Ang bahay sa labas ng bayan ay nakapangalan kina tatay at inay. Kung idemanda sila ng mga gang upang singilin ang utang, ang batas ang magpapasya. Tinoleran niyo ang masamang ugali ni Kuya Marco. Dapat ninyong akuin ang responsibilidad para sa inyong mga ari-arian. Ikaw, napakatindi mo? Umurong si Inay Rosita. Itinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa mukha ni Carlo. Ang kanyang boses ay tumataas sa galit. Hahayaan mo kaming mamatay ng hindi tinutulungan? Anak na walang pakialam. Hindi gumalaw si Carlo. Ang kanyang malapad na balikat ay tuwid. Mariing ipinahayag ang huling hangganan ng pagmamahal ng pamilya. Ang batas sa kasal at pamilya ay malinaw na nagsasaad ng obligasyon ng mga anak na magbigay suporta sa kanilang mga magulang na walang kakayahang magtrabaho. Mula sa susunod na buwan, sa ika-5 araw ng buwan, maglilipat ako ng 800,000 piso na katumbas ng pinakamababang social assistance sa account ni Mama. Kung may sakit o kailangan ng ospital, babayaran ko ang basic hospital fees ayon sa health insurance. Ginagawa ko ang aking legal na responsibilidad bilang isang mamamayan at isang anak. Tulad ng pagmamahal, pinatay niyo ito sa ika-2 araw ng Pasko nang pilitin niyo akong hubarin ang aking damit at lumuhod upang yumuko. Pagkatapos magsalita, mabilis na tumalikod si Carlo. Uwi na tayo, honey. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, hindi pinansin ang pag-iyak at pagrereklamo na umalingaw-ngaw sa likod ng pinto ng silid ng pasyente. Ang mga yapak ni Carlo ay matatag, hindi lumingon. Ang tinatawag na pagmamahal ng pamilya, na binuo sa pagnanakaw, paboritismo, at pagkukunwari, ay formal nang natapos, na binigyan ng lugar ang malamig at patas na hangganan ng katotohanan at batas. Katapusan ng linggo, ang araw ng taglagas ay nagkalat ng matamis na gintong kulay sa malawak na damuhan sa labas ng ecotourism area. Si Carlo, nakasuot ng simpleng kulay abong polo shirt, ay nakangiting iwinagayway ang isang plastic disc na lumipad sa malayo. Si Onyx, ang special agent dog, ay nakabawi na sa kanyang lakas at nagtahol ng puno ng sigasig. Bagamat medyo pilay pa rin ang kanyang kaliwang likod na paa, mabilis siyang tumakbo sa berdeng damuhan, lumukso sa hangin, sinunggaban ng plastic disc at bumalik ng masaya. Ang kanyang itim na buntot ay umikot
at ang kanyang nguso ay humimas sa binti ni Carlo, naghihintay ng haplos sa ulo at papuri. Nakaluhod ako sa checkered picnic blanket, dahan-dahang nagsali ng 2 baso ng malamig na peach, orange, at lemongrass tea. Tinitingnan ang payapang tanawin sa harap ko. Kusang loob na ngumiti ako ng may kasiyahan. Sumugod si Carlo, bumagsak sa kumot, pawisan ang kanyang noo, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw at payapa. Inilagay niya ang kanyang braso sa aking balikat, hinila ako upang sumandal sa kanyang dibdib at yumuko upang haplusin ang malambot na itim na balahibo ni Onyx na nakasiksik sa yakap namin. Ang disk ay masunurin. Sa wakas, payapa na rin ang pamilya natin. Hindi ba, Trisha? Bulong ni Carlo, dahan-dahang pinisil ang aking balikat. Opo. Dahan-dahan kong sagot. Inilakip ang aking mga daliri sa kanyang malaking kamay. Tunay na payapa. Tinitingnan ang araw na unti-unting lumulubog sa abot tanaw. Tahimik kong pinag-iisipan ang sunod-sunod na nakakatakot na pangyayari na natapos na. Maraming tao sa lipunan ang nagsasabihan na mas matamis ang dugo kaysa tubig, na kapag magkapamilya kayo, kailangan ninyong magtiis at magtakip ng mga kasalanan ng isa't isa, gaano man kalaki o kalupit ito. Ngunit nagkakamali sila. Ang pagiging kadugo ay hindi kailanman dapat maging dahilan, isang panangga upang pahintulutan ang kasamaan, kasakiman, at walang pusong pagiging makasarili. Ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay hindi basta-basta umiiral dahil lang sa iisang dugo. Ito ay kailangang buuin sa pundasyon ng paggalang, pagpapaubaya, at higit sa lahat, ang tapang na protektahan ang isa't isa laban sa kawalang katarungan at mga unos ng buhay. Ang aking maliit na pamilya ngayon ay mayroon lamang kaming mag-asawa at isang pilay na service dog. Bagamat hindi marami, hindi kumpleto ayon sa tradisyonal na kahulugan, ngunit dito, mayroon kaming ganap na pagtitiwala, pagmamahal na walang pag-iimbot, at ang tapang na magkasama nating ipagtanggol ang tama. Iyan ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video para maikalat ang mga makabuluhang kwentong ito. Paalam at muli, magkita-kita tayo sa susunod na kwento.